Matapos ang eksenang yun, dumako tayo sa istorya ni Kiyomi, o mas kilala nating si Oikatsu, at pinaliwanag dito na isa siyang pro gamer. Makalipas ang 3 araw matapos nilang matalo si Wet Herman the Tomb Guard kasama sina Sonraku at Pencil Gun ay pumunta ito mag-isa sa Tearlight Lake, at dito ay nag-grind siya sa pagpatay ng Livestide Lake Serpent. Habang kinakalaban ng isang monster ay nagkomento si Oikatsu na siguradong patapos na ito dahil alam niya kung gaano karaming stamina ang meron sa isang Livestide Lake Serpents. Sa hindi niya inaasahan ay nag-splash ng tubig yung halimaw na ito papunta sa kanya, kaya medyo nawala ang kanyang vision dito, kaya agad na sinubukan ng serpent na tamaan siya ng isang tail whip, pero lumalabas na nag-bluff lang siya dito at madali niya yung nailagan, at bilang lethal blow counter, ginamitan niya ito ng Spirit Feast Red, at nang tumama yun sa Livestide Lake Serpent ay nagawa na niya iyong matalo. Matapos niya yung matalo ay natuwa siya dahil tumaas muli ang level niya ng isa, at napakomento na ang tenacious talaga ng Water Serpent na yun, at ngayon daw ay nakabalik na siya sa level 53 kung saan bago nila kinalaban si Wet Herman. Naiirita niyang sinabi na alam niya naman na kinakailangan yung ginawa niya para manalo sila. Pero hindi niya inakala na yung Evil Force item na yun ay papababain yung level niya ng 20. Dinampot niya yung item drop ng Serpent na Livestide Scale, at sinabi na still, ang hirap peren patumbahin ng monster na ito ng mag-isa. Kinuskus niya yung scale na ito para pakentab-in, at habang tinititigan ito ay pinaliwanag niya na bawat water spray ng halimaw na yun ay may hitbox, at yung items na nalalaglag ng mga yun ay kinakailangan linisin bago magamit, kaya sobrang ridiculous daw ng amount of detail ng SLF at sino daw kaya yung mag-iisip ng ganito kagrabe. Pero still ay grabe daw talaga yung SLF engine. Pagkatapos, pinaliwanag niya naman na hindi lang yung pag-reach out ni Sonraku yung dahilan kung bakit siya nagsimulang maglaro ng SLF. Narinig niya din daw na may paparating na bagong game this fall, at ang latest daw sa loob ng Galaxia Heroes series ay gumagamit ng engine ng SLF. Ang Galaxia Heroes daw ay isang fighting game series at ang main one na ginagamit sa world competition. Kung meron daw bagong game na lumalabas ay wala na yung iba kundi isang destined future battleground sa mga kagaya niyang pro gamers. Along those lines, ang SLF ay ang perpektong paraan daw para matutunan ng maaga ang mga mekanismo ng engine. Maaari mong sabihin na ito ay isang mix of fun and business. At habang naglalagay ng paen sa kanyang fishing rod ay sinabi niya na considering that ay naisip niya na maging magandang practice si Wet Herman sa kanya, at ibinato na niya sa lake yung rod. Yung mga instant katana strikes daw ng Colossus na yun ay beyond human skill, pero yung speed daw ng mga grabs ay mukhang reproducible para sa kanya if barely, at ang high-level avatar performance daw sa loob ng game na ito ay parang isang useful reference. Parang lang daw itong kinokontrol mo yung missions from Galaxia Heroes in 3D space. Pero habang nag-iisip siya dito ay na-realize niya din na kung hindi dahil kay Sonraku at siya yung humaharap dun kay Wet Herman ay kinwestiyon niya ang kanyang sarili kung talaga bang matatalo niya yung Tomb Guard doon kung siya yung humarap nung nakaraan. Napahigpit yung hawak niya sa kanyang fishing rod nang maisip niya yon. Pero naisip niya din na at the very least, napagdesisyonan ni Pencil Gun na si Sonraku ang best suited sa job na yun at hindi siya. Habang may kumakagat-kagat na sa kanyang paen ay sinabi niya na kahit ganun, ang ideya na inferior siya kina Sonraku at Pencil Gun ay kahit kailan hindi pumasok sa kanyang isipan, at pagkaangat niya ng kanyang fishing rod ay nakahuli siya dito ng isang Livestide Lake Serpent, at mukhang kinakain yun ng isang higanteng lobster-like monster. Nang makita niya ito ay nagulat siya doon at inisip kung isa itong higanteng crawfish, pero nang lumabas ang name ng monster na ito ay lumalabas na isa itong rare enemy na Livestide Destroy Lobster. Sumugod yung lobster sa kanya at nagpadala ng double pincer attack, kaya napilitan siya dong umilag habang hindi inaasahan na ngayon pa siya makakasalunbong ng isang rare enemy. Kumo-counter siya ng kanyang Spirit Feast Red, pero nang tumama yun sa pincer ng lobster ay wala yung nagawa at nang inig yung katawan niya sa tigas nun. Pero na-realize niya naman agad na ganun talaga dahil isa yung crustacean. Inalala niya din dito ang tungkol sa sinabi ni Sonraku sa kanya nung magkasama silang nagfa-farm dito. At naalala niya na na-mention ni Sonraku sa kanya na merong crawfish-like rare enemy dito sa Tearlight Lake na kinakailangan niyang bantayan, at kinalaban daw yun noon ng isang beses,
Pero sobrang powerful daw nun na kung sinulong niya yun at wala si Emil ay siguradong natalo siya dun. Worth it naman daw yung experience points na nakuha ni Sanraku dun, pero nung sasabihin na nun sa kanya kung papaano niya yun kinalaban ay tinanggihan niya si Sanraku at sinabi na gusto niyang malaman yun ng mag-isa, at hindi naman daw ito katulad ng kay With Herman na isang pagkakataon lang ang meron siya. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nataman si Oikatsu ng pincer attack ng lobster, na nagsanhi ng pag-angat niya sa ere. Pinpoint ulit dito na isang pro gamer itong si Kiyomi, at matapos iyon ay natawa si Oikatsu dahil naiintindihan niya na daw ito, at kung sinusolo niya yung halimaw na ito at natalo niya ito sa unang beses niyang pagkakita dito, ay hindi daw ba ibig sabihin noon ay talo niya si Sanraku, at proud itong humarap sa Lifestyle Destroy Lobster habang naghahandang gamitin ang kanyang Spirit Fist Red. Kinwestiyon niya ang mga salita ng ibang tao na just a game lang ang isang laro, at sinabi na sa mga ganitong klaseng laro ay trabaho niya na habulin ang victory gamit ang lahat ng kanyang makakaya, at habang papalapid ang kanyang suntok sa monster ay sinabi niya dito ay oras na para ipakita sa mga kumikwestiyon sa kanya ang mangyayari kapag nagseryoso na ang isang pro gamer. Sa sumunod na eksena, makikita natin na bumalik si Pencil Gun sa lugar kung saan nilabanan nila si Weathermon, at malalaman natin na nakumpleto na niya ang bonus unique scenario na tinatawag na From the Living World, with Love. Kinakausap niya si Setsuna, at ikanya na nasa stoppage time siya, at iniisip niya kung gaano katagal niyang kakayanin yun. Tapos, damako naman tayo ng third Rema, at kausap ng isang lalaki ang babaeng iniisip niya na taga Wolfgang Clan. Si Pencil Gun yun, at pinapasok na siya ng lalaki sa establishmento, kaya tuwang-tuwa si Pencil Gun, dahil makakapasok na siya dahil kilala na siya. Pinaliwanag niya na malaki ang kapalit ng pagtalo kay Weathermon, at kailangan niya ng disenteng armas, dahil kung wala yun, mahirap kumita ng pera, at may utang pa siya na 500 million money. Gayunpaman, ang problema niya ay hindi siya makakagawa ng financial transactions hanggang sa mabayaran niya utang niya. Dahil dun, isa na lang ang mahihingan niya ng tulong, at dun nga siya pumunta, kung saan hindi makapaniwala ang isang babae na nandun siya, at tinanong nito kung bakit siya nandun. Sagot ni Pencil Gun na weapon shop yun, kaya nandun siya para tumingin ng mga weapons. Ika naman ng babae na hindi lang yun basta-basta weapon shop, dahil madaming pera ang ininvest ng Schwarzwolf doon, at ang services nun ay para sa mga espesyal ng kliyente lang na may signed deal sa clan. Sa oras na yun, napagtanto ng babae may alliance pala ang clan niya sa Wolfgang Clan, at sinabi ni Pencil Gun na siya ang spesyal na kliyente sa araw na yun. Naiinis ang babae na siya ang kliyente, at ikanya na alam niyang ginawa yun ng leader nila para matalo ang Leica Gun, pero samobra daw yun. Tumingin na ng mga weapons si Pencil Gun, at pinapanood siya ng babae mula sa malayo. Napabilib si Pencil Gun na gawa ng player ang hawak niyang weapon, at ikanya na maganda yun. Dagdag pa niya na napilitan siguro ang isang destitute na player na ibenta para lang mabuhay, at may ups and downs daw ang lahat. Pinaparinig naman ng babae kay Pencil Gun na tinititigan niya ito, kaya tinanong ni Pencil Gun kung anong meron. Ika naman ng bantay ng shop na nakaposte siya dun kung sakaling magpakita ang taong kasing unpredictable ni Pencil Gun, na sinabing wag daw sabihin ng bantay yun dahil pwede naman siya maging mabuting customer. Sagot naman ng bantay, na hindi siya magtitiwala kay Pencil Gun matapos nitong traidorin ang Ashurakai Clan. Sinabi ni Pencil Gun na meron siyang common interest sa Schwarzwolf, at hindi naman siya nagsinungaling tungkol dun. 387 million, at 965,000 na lang ang utang ni Pencil Gun, at ayon sa kanya na kahit kinailangan na bumagsak ang Ashurakai, at mawala ang lahat ng pinaghirapan niya, ginusto niyang mangyari yun. Ginusto niya na bigyan ng last right si Weathermon the Tomb Guard, dahil yun ang hiniling ni Setsuna ng bygone days. Hindi lang daw yun basta-bastang mission objective, at para sa kanya, yung ang rason kung bakit siya naglalaro ng SLF, at nung natapos niya ang mission na yun, nawala din si Setsuna kasama ni Weathermon, kaya ano na daw ang gagawin niya sa larong yun. Naisip din niyang mag-log out na lang, pero bumalik siya sa realidad, at mas humigpit ang hawak niya sa weapon, at mukhang may napagtanto siya. Mukhang nalilito naman ang bantay sa kilos ni Pencil Gun, at ikanon nakukunin niya ang weapon na hawak niya, at kumuha siya ng isa pa pang backup. Tinanong ng bantay kung kaya ba yun bilhin ni Pencil Gun,
At sagot ni Pencil Gun na hindi ba daw nagsabi si Siger 100 sa kanya. Tinanong ng bantay kung ano yun, at sinabi ni Pencil Gun na nakahanap daw ng unique scenario ang kaibigan niyang si Sunraku, na hinahayaan sila malaban ng Lycagon kahit kailan, pero hindi yun totoo. Kapalit ng impormasyon na yun, pumayag si Siger 100 na bayaran ang bibilhin niya sa shop na yun, at syempre hindi din yun totoo. Hindi makapaniwala ang bantay sa sinabi ni Pencil Gun, at ikanya na walang nagsabi nun sa kanya. Ayon naman kay Pencil Gun, nakakausap lang nila ni Siger 100 kaya baka hindi pa yun nababalitaan ng bantay. Dahil dun, sinabi ng bantay na email message niya daw si Siger 100 tungkol dun. Gumawa ng kwento si Pencil Gun tungkol sa sitwasyon ng paglitaw ng Lycagon at kung ano pa, kaya nagmamadali daw sila, dahil magaganap ang laban maya-maya, at pinapante siya dun ni Siger 100 para kumuha ng gamit. Dagdag pa niya na kulang na daw ang oras, at kailangan nila ang gamit na yun sa oras na yun, pero ika ng bantay na sino naman daw may pakialam. Sagot naman ni Pencil Gun na dapat may pakialam ang bantay dahil importante yun, at ano daw gagawin ng bantay kapag na-miss nila ang mission na yun. Mapapaliwanag ba daw yun ng bantay kay Siger 100? Mukhang kinakabahan na ang bantay dahil sa pinagsasabi ni Pencil Gun, at naisip niya kung anong sasabihin sa kanya ni Siger 100 kung nangyari ang sinabi ni Pencil Gun. Sinabi niya na alam niyang ibang klaseng babae si Siger 100 pagtungkol sa Lycagon ang pinag-uusapan, at pumayag na siya na kunin ni Pencil Gun ang mga weapons. Sa sumunod na eksena, umalis na si Pencil Gun, at sinabi niya na mag-expect ang bantay na makakabalita ito tungkol sa mangyayari, at gusto sumama ng bantay sa kanya, pero nawala na si Pencil Gun. Tuwang-tuwa si Pencil Gun sa ginawa niya, at ikanya na medyo nakakainis na makakita ng real player sa shop, pero nakuha naman niya ang gamit niya, at makakalaban na siya ng maayos. Bukod dun, meron siyang goal sa stoppage time na yun, at hinawakan niya ang brooch sa may ulo niya, na naglabas ng mga flower petals. Malalaman natin na ang tawag dun ay ang brooch of faraway prayer, at pabuya yun sa pagtalo kay Weathermon. Hindi yun nakakaapekto sa stats niya, at silbi lang nun ay bilang mensahe na nakaturo westward sa kung anumang lugar, at yun lang ang nag-iisang bagay na directly related kay Setsuna. Dagdag pa niya safe naman siguro i-assume na kung ano man ang tinuturo ng brooch na yun ay related kay Setsuna, kahit na hindi, pwede siyang magpanggap na hindi siya aware dun, kaya madami daw siyang kailangan gawin, pero ang unang gusto niyang gawin, ay i-shore up ang foundation niya, at palakasin ang Wolfgang clan. Dumating si Pencil Gun sa isang castle, at ikanya na yun ang castle ng Archduke ng Verdrama. Madami na daw siyang na-seize na trono, pero sa ngayon, gusto niya yun gawin sa legal na paraan para madagdagan ang kapangyarihan niya. Tapos, may tumawag sa kanya, kaya nagtaka siya kung sino yun, at yun ay ang bantay ng shop ng Schwarzwolf, na sinabi na alam niyang nagsisinungaling si Pencil Gun, dahil walang alam si Siger 100 tungkol sa mga pinagsasabi nito. Napagtanto ni Pencil Gun na nabisto na siya, kaya tumakas na siya, at ikanya nakakausapin niya na lang si Momo tungkol sa pagbayad nun mamaya, dahil ganun naman din yun. Gayunpaman, galit na galit ang bantay, na sinabi na nakita niyang nakangisi sa castle si Pencil Gun, at papasukin daw siguro nito ang castle gamit ang weapons na ninakaw nito. Ika naman ni Pencil Gun na gusto niyang bugbugin ang mga gwardiya, at umaasa siya na makakakuha siya job offer dahil dun. Tinanong naman ng bantay kung ganun ba ang ideya ni Pencil Gun sa fun, kaya napaisip ito, at ikanya na ganun nga. Naghanap naman ng mga bounty hunters ang bantay, at ika ni Pencil Gun na reformed na siya, kaya malinis ang record niya. Habang nangyayari yun, naisip ni Pencil Gun na na-enjoy niya pa rin ang SLF, at sa oras na yun, hindi man lang niya ramdam na stoppage time ang nilalaroan niya. Nakuha na daw niya ang mensahe ni Setsuna, at mula sa puntong yun, oras na daw para pumasok siya ng susunod na stage. Damako naman tayo kay Hizu Tomer, at binabasa niya ang message ni Katso sa kanya at kay Pencil Knight. Niyayaya sila nito na samahan siya sa Global Game Competition, na isang napakalaking event kung saan inaanunsyo at ipinapakita ang mga laro mula sa buong mundo. Ginaganap yun sa iba-ibang bansa, pero dahil sa Shangri-La Frontier, at ang astounding tech nito na nagdadala ng shockwave sa buong industriya, pinili ng mga organizers na ganapin ang GCC World Showcase sa Japan, ang tahanan ng SLF. Ayon sa pagkakaintindi ni Hizu Tomer,
maglalaro si Katso sa paparating na GCC Esports event, na gusto nun matalo, pero umatras sa mga kakampi ni Katso kaya baka kailangan niya mag-forfeit. Tapos, may tinext siya, at si Pencil Knight yun, na tinanong niya kung anong tingin nito sa message ni Katso, at sagot ni Pencil Knight na kung magkakautang si Katso sa kanila, pakinggan nila yun, pero depende yun sa utang ni Katso. Para kay Sunraku naman, babayaran na ni Katso ang lahat, at kung silang dalawa ni Pencil Knight ang hinahanap nun, siguro desperado na daw yun. Dagdag pa niya na sa 2 araw na lang bago ang GCC, at sasabay pa yun kung kailan busy pa siya sa SLF. Muling naglaro ng SLF si Hizu Tomer, at may suot siyang armor sa workplace ni Bilak, at nagbibilang siya. Sinabihan siya ni Bilak na maghinay-hinay lang, at pag-isipan kung anong gagawin niya, at wag lang niya yun basta-bastang gagawin. Pinipigilan naman ni Emul ang ate niya na lumapit kay Sunraku, dahil delikado daw pag makalapit yun. Tinuloy ni Sunraku ang pagbibilang niya, kaya nag-sorry siya kay Bilak dahil kailangan niya yun gawin, at sa wakas, nakaabot na siya ng 180 seconds. Matapos yun, biglang natanggal ang armor na suot ni Sunraku, at ika ni Bilak na slag na ang armor na ginawa niya, at sinabi naman ni Emul na ang kalat nun. Napagtanto naman ni Sunraku na natatanggal ang armor sa kanya sa eksaktong 3 minuto, at kahit na anuman ang defensive stats, parehas lang ang oras para masira ang armor dahil sa contusion. Galit na galit naman si Bilak, at tinanong niya si Sunraku kung gaano karaming gamit ang sisirain nun. Sagot naman ni Sunraku na importante daw na malaman niya kung anong ginagawa ng contusion ng Lycagon sa kanya, dahil kung hindi niya yun gamay, baka mapahamak pa siya. Gayunpaman, hindi matanggap ni Bilak ang rason na yun, kaya wag daw yun itest ni Sunraku sa mga armor na binuo niya. Pero nangatwiran si Sunraku na kailangan niya makita kung parehas ang epekto nun sa high defense gear. Sinabi din ni Sunraku na gets na niya kung paano gumagana ang Lycagon's contusion, at kahit ano daw ang kalidad ng gear, matatanggal yun sa kanya matapos ang 3 minuto. Sigurado din siya na ganun din daw ang lagay para sa non-standard tactical gear. Kaya kung ganun ang lagay, mabuti na daw na isipin niya na ang armor ay pang temporary bluff, at hindi actual na equipment. Dagdag pa niya na ang pag-isip sa 3-minute limit sa laban ay magiging mahirap, pero mas may leeway na daw siya ngayon na alam na niya kung paano gumagana ang contusion, kaya hindi naman siguro yun masama. Ika naman ni Bilak na naninira lang ng gamit si Sunraku, na napansin na maayos na ang guilty brill niya, kaya pinuri niya si Bilak bilang ang the best ancient craftsman na kilala niya, at sinabi ni Bilak na tratuhin yun ng mas mabuti ni Sunraku dahil hindi madali mag-repair ng rare legacy weapons. Ika ni Sunraku na oo daw, at meron pa siyang gusto ipa-power up at ipaayos kay Bilak, na hindi makapaniwala na madami pa pala papagawa ni Sunraku sa kanya. Dagdag pa ni Sunraku na meron naman siyang pambayad, at ayon kay Emul, madaming bagay daw ang binili ni Pitts mula sa kanila, kaya mayaman sila. Dagdag pa ni Sunraku na onti na lang ang oras niya bago kitain si Rust at Mordo, kaya kailangan magmadali ni Bullock para sa kanya, at alam niya at ni Emul na kaya ni Bullock yun. Binigyan ng headbutt ni Bullock si Sunraku, at galit na galit nitong sinabi na gaano kadami ang papagawa sa kanya ni Sunraku. Dumako naman tayo sa 50th shipyard, at dumating dun si Sunraku. Sinabi niya na wala siyang ideya na ang pag-ayos at pag-enhance ng mga bagay ay sobrang magastos, kaya nawala na ang pera na nakuha niya sa pag-conquer ng nakaraang area. Tinanong niya si Emul kung hindi naman siya ni rip-off ni Bullock dahil mukhang Huffy daw yun, at sagot ni Emul na hindi yun katulad ng ate niyang si Elka, kaya hindi yun gagawin ni Bullock. Sinabihan naman ni Sunraku si Emul na manahimik, at manatiling naka-concealed, at sagot ni Emul na sana daw naglalakad siya bilang tao, kaya nag-sorry si Sunraku dahil kailangan niya mag-conserve ng mana potion. Dagdag pa niya na madami daw rowdy-looking NPCs sa lugar na yun, at sarcastic niyang sinabi na magandang lugar yun para piliin bilang meet-up point, at yun ay ang lugar sa may restaurant. Sa oras na yun, biglang may lumapad na tao palabas ng pinto ng restaurant, at mukhang galit na galit yun sa isang babae na gusto niyang pagbayarin, kaya tinanong siya ni Sunraku kung okay lang ba siya. Sinungitan naman ng lalaking yun si Sunraku, at mukhang may napagtanto yun, kaya tinanong ni Sunraku kung anong meron. Sagot naman ng lalaki na never mind na lang daw, at merong nagpapakalma sa taong nagngangalang Rust sa loob.
Sinabihan ni Rost si Mordo na manahimik dahil alam niya ang lugar na yun, kaya mukhang nakilala sila ni Sunraku, isang langki na lalaki at ang batang kasama nito. Tinanong naman ni Sunraku si Rost kung anong ginagawa nun, yun daw ang pinakamaliit sa lugar na yun, pero yun ang pinakasiga, kaya nagulat si Mordo. Mukhang nakilala na ni Mordo si Rost, pero nagalit naman si Rost sa sinabi ni Sunraku, kaya pipigilan sana siya ni Modro. Gayunpaman, nakasugod na si Rost, at sinabihan niya si Sunraku na manahimik, at tinawag niya itong half-naked freak. Naiwasan ni Sunraku ang suntok ni Rost, at tumalsik si Emul papunta kay Rost, kaya natakpan niya ang mga mata nito. Tinatawag ni Rost si Mordo dahil hindi siya makakita, at tinanong ni Emul kung sino yun, habang pinapakalma naman ni Mordo si Rost dahil hindi NPC ang sinugod nun, kaya nagulat si Rost. Ika naman ni Sunraku na kahit NPC siya, kailangan ba manuntok ni Rost ng mga strangers ng basta-basta lang? Dagdag pa niya na ibang-iba ang mga avatar nila mula sa Nephilim, at nakilala na ni Rost na si Sunraku yun. Tinanong niya kung ano meron sa suot ni Sunraku, at kung yun ba ang thing nun. Sagot naman ni Sunraku na syempre hindi, at napupuno na siya sa ganong klaseng joke. Tapos pinag-usapan nila ang ginawa ni Lycagon kay Sunraku, at mukhang hindi makabilib si Mordo dahil hindi ba daw unique monster si Lycagon. Ika naman ni Sunraku na topless na din siya bago yung laban niya kay Lycagon, pero mahaba naman daw history nilang dalawa, at sinabi ni Rost na pinapatay siya ng mga titig ng mga tao, dahil kasama niya si Sunraku, pero katwiran ni Sunraku na hindi ba daw ang rason ng mga titig ng mga tao ay dahil binugbog sila ni Rost. Tinanong naman ni Mordo kung parte din ba si Emul sa unique scenario ni Sunraku, kaya sumagot ng oo si Sunraku, at nagpakilala si Emul sa kanila. Napabilib si Mordo dahil sa mga nalaman niyang kinuwento ni Sunraku, kasama na ang mga robot sa Inventoria, na madaming bagay wala pang nakakaalam, at sinabi ni Rost na hindi daw dapat gagawa lang yun ni Sunraku, at sagot nito na ganun din daw dapat si Rost. Tapos, may nagtanong kung anong susunod na hakbang nila, at sagot ni Sunraku na gusto niya daw gumawa ng unique scenario na magdadala sa kanya kay Ketharned of the Abyss. Sinabi ni Mordo na pumunta daw sila doon para hanapin ang NPC na magdadala sa kanila sa quest na yun, pero wala pa silang swerte. Tila naiinis naman na tinanong sila ni Sunraku kung sigurado ba sila doon, at sagot ni Mordo na hindi pa daw nila alam kung anong eksaktong kondisyon na nagtitrigger doon. Ika naman ni Rost na dati daw nung nambugbog siya ng mga NPC doon, na-encounter niya ang isa na tinatawag ang sarili na Great Pirate Messenger, at dinala siya noon sa lalaking tinatawag na Great Pirate Toad. Inimagine ni Sunraku ano ang look ng Great Pirate Toad, at tinanong niya kung yun ba ang nagbibigay ng unique scenario sa kanila, at sumagot ng oo si Mordo. Yun daw ang rason kung ba't nambagbag ulit si Rost doon, at mabuti na maaga pa para walang player witness. Sinabi ni Sunraku na nakakatakot naman makita yun, pero bakit pa daw yun kailangan gawin ni Rost, na sinagot na ang mga NPC naman ang nagsimula nun. Tinanong naman ni Sunraku kung ang unang gagawin nila ay hanapin ang Great Pirate Messenger, at ika ni Rost na siguro papunta na yun, kaya tinanong siya ni Mordo kung sigurado ba siya. Sa oras na yun, may dumating sa restaurant na yun, at ika nun pinagtataka niya kung anong kaguluhan ang nagaganap sa lugar na yun, at sinabi niya sa kausap na inakala niya na naduwag na yun, at tinuro niya ang wimpy little girl, na si Rost, at ika ni Sunraku na wag dahi sabihin sa kanya na yun ang hinahanap nila, pero sagot ni Mordo na yun nga. Gayunpaman, ika ng lalaki na hindi daw siya messenger, kaya lumuhad sila sa glory, ng the great renowned pirate the irrepressible, undefeatable Stood. Hindi naman makapaniwala si Sunraku na yun ang Stood, na kailangan nila, at ika niya Rost na kapag wala ang tulong ng batang yun, hindi nila maa-access ang unique scenario na kailangan nila, at hindi sila makakalapit kay Ketharned. Sa sumunod na eksena, may nagsasabi na sa larong Feria Chronicle Online, may bastard of a dude na nagngangalang Ark, pero ang tawag ng mga tao sa kanya ay Evil Ark. Ginagamit niya ang posisyon niya bilang beloved child of the spirits para magsilbi bilang isa sa mga villains ng laro. Ilan sa mga ginagawa ni Ark ay ang pag-frame sa party ng player, pagpapadala ng malalakas na kalaban para patayin ang player, paglason sa village well, pagbato ng mga monsters sa player, pagsunog ng gubat, pagnakaw ng vital items.
Isa siyang karakter na dinisenyo ng irresponsible dev team para lang inisin ang mga manlalaro sa buong mundo, at nakakabaliw ang stress na binibigay niya sa mga players. Malalaman natin na ang nagkukwento ay si Sunraku at ikanya na dahil kay Ark. Mataas ang standards niya para sa mga asshole kids. Sa oras na yun, ipinakita na ginugulo ni Great Pirate Stud si Mordo, na hinahampas, kinikiliti, at inaasar na payatot ito. Tinatawanan ni Stud si Mordo, na sinabihan niyang magpataba naman, at tinanong naman ni Rust kung bratty lang ba ang kaisa-isang personality trait ni Stud. Ayon naman kay Sunraku, makulit yun para kay Rust at Mordo, pero cute na bata pa rin yun sa mga mata niya. May kinakausap naman si Stud na babae, at mukhang galit ito dun, kaya nasabi ni Sunraku na maikli pala ang pasensya nun, at isa palang bratty kid trope yun. Narinig siya ni Stud, kaya nilinggan siya nun, at nagagalit na tinanong kung anong sinabi ni Sunraku, pero mukhang nagulantang siya, nung nakita niya si Sunraku, at may tinuturo siya sa direksyon nun. Tinanong ni Sunraku kung ganun ba daw mag-react ang Stud dahil sa Lycagon's contusion, at sagot ni Emul na natakot din ang ilang mga taon sa daan nila papunta doon dahil sa marka ni Sunraku. Dagdag pa ni Emul na ang Vorpal Soul na lumalabas mula sa katawan ni Sunraku ay nag-iisting parang isang dagger sa kahit sino mang lumapit kay Sunraku, na napabilib sa sinabi ni Emul. Tapos, tinanong ni Stud kung anong pangalan ni Sunraku, kaya nagpakilala si Sunraku sa kanya, at ikanya na kasama niya daw si Rust at Mordo, at sikat siya sa pagdurog kay Lycagon the Night Slayer, kaya napatingin ang mga tao sa kanila. Nanginginig na ang Stud dahil kay Sunraku, na pinuri niya, at tinawag niyang bold. Dagdag pa niya na kung makakagawa ng trabaho si Sunraku para sa kanya, bibigyan niya daw yun ng pabuya. Sinabi naman ni Rust na wag paiyakan ni Sunraku si Stud, at sagot ni Sunraku na naaalala niya lang daw ang isa pang stupid na bata, kaya hindi niya mapigil ang asarin ng Stud. Tapos, tinawag na ni Stud si Sunraku, at sinabihan niya itong sumunod sa kanya, dahil dadalhin niya yun sa barko, kasi kapag wala yun, hindi marating ni Sunraku ang barko ng tatay niya, ang Crying Innsman, ang ghost ship na pumatay sa tatay niya, at hindi niya yun mapapalubog. Sa oras na yun, lumabas ang isang unique scenario pop-up, na tinatanong si Sunraku kung tatanggapin niya ba ang Drill the Disciple of the Abyss unique scenario. Lumingon siya kina Rust at Mordo, na tila hinihingi ang approval ng dalawa, at nalala niya ang sinabi nila sa kanya tungkol sa taong kinuha ng ghost ship, na inalay sa Master of the Abyss, kaya tinanggap na niya ang unique scenario. Ikanya na atali na nila ang ghost ship, at ipakilala na siya sa Master of the Abyss, o kung ano man ang tawag doon. Dumako na tayo sa may docks, at sinabi ng Stud na nagpapakita ang ghost ship sa may karagatan, at sinasamahan yun ng malakas na bagyo. Nakasalubong daw yun ng tatay niya, na mag-isang sumakay sa ghost ship, at nilabanan ng mga monsters sa loob kaya nabuhay ang crew at barko niya, pero ang kapalit nun ay ang buhay niya, kaya tinanong ni Sunraku ang Stud kung gusto ba nun ng revenge. Sagot ng Stud na oo daw, at kailangan niyang mapalubog yun para sa tatay niya, at kapag natapos na yun, siya na ang magiging kapitan, ng bangkang Scarlet Whale, ang flagship ng Red Whale Pirates. Nagulat si Sunraku sa laki ng pirate ship ni Stud, at ikanya na ang ganda nga nun. Tapos, inutusan ni Stud ang mga tauhan niya na i-load up na ang cargo, dahil aalis na sila matapos ang isang oras, at dalhin na din nila ang mga armas nila. Sinabihan din niya sila na siguraduhin na handa na ang balista, kaya napabilib si Sunraku sa kanua, na sinabing parang si Captain talaga umakto si Stud, at ika naman ni Emul na excited na siya dahil hindi pa siya nakakasakay ng barko. Sinabi naman ni Sunraku na sinus uwing around si Emul at hindi yun nasasaktan, kaya hindi dapat maging problema ang pagiging sisig. Bukod doon, sinabi niya na mukhang mas sketchy ang lugar na yun kumpara sa ibang parte ng syudad. Ika naman ni Mordo na ginawa yun ng hastily para ibahay ang building ships ng cruise para sa bagong continent, at ang tawag sa lugar na yun ay ang The Back Alleys. Dahil doon, napagtanto ni Sunraku na ganun pala ginagawa ang mga barko, at tinanong niya kung naging medyo lawless ba ang lugar na yun. Sa oras na yun, may nagsabi na tumabi, kaya nagtaka si Sunraku kung saan galing yun. Ang nagsabi nun ay ang mga lalaking may dala ng barrels, at ika nila na nandun na ang sikat na Red Whale Pirates Barrel Delivery, kaya nagulat si Sunraku. Sinabi nila na para kay Sunraku daw ang lahat na yun, at kumpleto na ang delivery nila.
Hindi naman makapaniwala si Sanraku na para sa kanya yun, at na-surprise siguro yun para sa paglalakbay nila, at weirdly thoughtful yun mula sa SLF. Tinanong naman ni Mordo si Rust kung nangyari ba yun sa kanila, at sagot ni Rust na hindi daw. Binuksan ni Sanraku ang barrel, at sinabi niya na tignan na nila kung anong nasa loob, at ang nandun ay si Ray, kaya nabato ni Sanraku si Emul dahil sa gulat. Hindi talaga siya makapaniwala na nandun si Ray, at sa oras na yun, lumabas naman si Akane mula sa isa pang barrel, at tinanong nun kung anong ginagawa ni Sanraku dun. Tinanong din niya kung nasaan ba sila, at tinanong naman ni Sanraku kung anong ginagawa nila dun, at bakit sila dinala dun gamit ang barrels. Sagot ni Akane na hindi sila sigurado kung paano, at pinaliwanag niya na pinapanood niya ang dagat nung may nag-pop up na message, na pag-accept sa unique scenario na Drill the Disciple of the Abyss. Naisip daw niya na yun ang unique scenario na tinutukoy ni Sanraku, at nabalitaan niya na super rare quest nun, kaya nag-yes siya, at biglang dumating ang mga Red Whale Pirates world famous barrel delivery, na nilagay siya sa loob ng isang barrel. Ika ni Sanraku na nakakatakot naman daw yun, kaya natanong niya ba't nangyari yun, kasi inakala niya na siya lang ang nag-accept nun. Sinabi ni Ray na nangyari daw siguro yun dahil technically, nasa isang party pa rin sila. Napagtanto ni Sanraku na hindi pa rin niya na-disband ang party, kaya ka-party pa rin niya sina Ray at Akane. Sinabi ni Ray na dahil tinanggap ni Sanraku ang unique scenario bilang party leader, nalaman din yun ng mga party members niya. Naisip ni Sanraku na hindi ba daw yun masama dahil hindi lang sa Lycagon involved si Akane at Ray, kundi pati na kay Ketarned, kaya ano daw ba ang gagawin niya? Dahil dun, tinanong siya ni Rust at Modro kung anong meron, at sagot ni Sanraku na the more allies the better, at mas masaya daw sa ganoong paraan. Gayunpaman, sinabi ni Rust na umakto si Sanraku na parang nagulat ito, at binulong ni Sanraku kay Mordo na ano naman daw magagawa niya. Ultra rare unique scenario yun, at hindi siya makakahingi ng tawad kapag nagkamali siya dahil sa puntong yun, may utang siya. Ika naman ni Mordo na okay lang sa kanila ni Rust na mas madami ang sumama, kaya niyaya na ni Sanraku si Rit at Akane na sumama, at pumayag naman si Akane, samantalang nagdadalawang isip si Ray na sumama. Yun daw ay dahil ayaw niyang umalis ng party ni Sanraku, at ipinakita sa atin na sinasabi niya yun kay Siger 100, kaya tinanong nun kung anong ginagawa niya. Pinaliwanag ni Ray na inudyukan daw siya ni Siger 100 na umalis ng party ni Ray, at sumama sa party niya. Kaya aalis na siya ng party ni Sanraku, pero sa oras na yun, lumabas ang isang pop-up, at yun ay ang unique scenario, kaya hindi siya makapaniwala na aksidente niyang nagawa yun, dahil madami pa siyang gagawin. Kapag ginawa daw niya yun, magagalit ang ate niya, na sinasabihan siyang makinig. Pinaliwanag ni Siger 100 na naglalaro siya ng SLF para talunin ang Lycagon, kaya gagawin niya ang lahat para mangyari yun, at ang iba ay lesser priority na lang. Sa kabilang banda naman, para kay Ray, naglaro siya ng SLF nun inimbitahan siya ng kapatid niya, pero iba na ang rason kung bakit. Bumalik na tayo sa kasalukuyan, at tinatanong ni Sanraku si Ray kung sama ito, at nag-sorry si Ray sa ate niya, dahil may sarili siyang rason para maglaro, at sinabi niyang nilulook forward niya na tulangan si Sanraku. Napanganga ang lahat dahil dun, at ika ni Emul na mabuti na sasama si Ray. May nagsabi naman na ngayong may matinong party na sila, dudurugin nila si Ketarned. Inaangat na ang drawbridge pati ang anchor, at sinabi ng isang member kay Stud na all set to go na daw, at sagot ni Stud na mag-set sail na daw. Sinabi din niya na aalis na ang Scarlet Whale, flagship of the Red Walls Pirates, at ang target nila ay ang ghost ship Crying Innsman. Tuwang-tuwa si Akane na paalis na sila, at napabilib si Sanraku na napapagalaw ng AI ng laro ang barkong yun. Sinabi naman ng isang crew member kina Rust at Mordo na matagal pa daw bago marating nila ang dagat kung nasaan ang ghost ship, kaya mas makakabuti na maghanda sila para sa laban hanggang kaya pa nila. Dahil dun, napagtanto ni Sanraku na sea battle ang magaganap, kasi nabanggit na naman ng malaking bagyo. Nakaparehas ng paglaban sa gitna ng constant earthquake, at natanong niya kung makakagalaw ba ng maayos ang lahat. Tinanong naman ni Emul kung paano nila lalabanan ng isang ghost ship, at ika ni Sanraku na ayon kay Stud, punong-puno daw yun ng monsters.
Sinabi naman ni Ray na kinausap niya ang isang NPC tungkol sa mga monsters bago sila sumakay ng barko, at ika ng NPC na yun na dreadful creatures daw ang mga yun na halong rotten fish at human corpses. Nasuggest ni Ray na baka mga aquatic zombies ang mga yun, at pinuri siya ni Sanraku, kasi hindi kinakausap ng mga NPC si Sanraku dahil sa kanto siya nito, kaya hindi ito makakuha ng intel. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Mordo na yun ang unang unique scenario na tinagap nila, kaya hindi nila alam kung ano ang kakalabasan nun. Tinanong ni Sanraku kung anong ginagawa ng dalawa, at sagot ni Rust na tinitingnan lang niya kung paano gamitin ng ballista, at ika ni Mordo na hindi pwede maging masyadong careful. Sinabi naman ni Sanraku na karamihan ng pirate ships ay merong malalaking cannons, pero puro ballistas ang nasa barko ng Stud. Ika naman ni Ray na yun ay siguro dahil walang gunpowder sa mundo ng SLF, at napagtanto ni Sanraku na wala pa nga siyang nakikitang mga baril o kung anuman. Gayunpaman, mukhang matibay ang pagkakagawa ng barkong yun, kaya duda niya na bigla-bigla na lang yun lulubog. Sinabi naman ni Stud na syempre hindi yun lulubog, dahil yun ang pride ng buong Red Whale Pirates. Walang ghost ship ang makakatalo doon, kaya madali nilang mabubugbog yun. Ika naman ni Sanraku na si Stud na ang bahala sa navigation, at magpapahinga muna siya hanggang sa matrigger ang unique scenario. Sinabi ni Stud na masama daw sa puso niya si Sanraku, at tinanong ni Mordo kung ganun ba yun kasama, at ika naman ni Rust na mukhang freak lang yun para sa kanya. Di nagtagal, may nakita ang lookout ng barko, kaya ibinalita niya yun kay Stud, at tinignan na nun ang direksyon na sinabi ng lookout, at ika niya na nandun na sila. Tinanong ni Akane kung may nibbles ba, at sagot ni Sanraku na mukhang hindi gumagana yun sa gumagalaw na barko. Mukhang may napansin naman si Sanraku, at tinanong ni Emul kung anong nangyayari. Tapos, tinanong ni Sanraku si Ray kung ganun ba kabilis magpalit ang panahon sa SLF, at sagot ni Ray na hindi daw ganun yun. Tinanong naman ni Mordo kung ano ang tinitingnan nila, at kung rain cloud ba yun, dahil palaki ng palaki yun. Ika ng isang crew member na yun na siguro ang hinahanap nila dahil katulad lang yun ng nakaraan, at ika ng Stud na hindi siya natatakot dahil anak siya ng tatay niya. Umalis na ang mga seagulls mula sa lugar na yun, at sinabi ni Sanraku na madilim ang buong kalangitan, at kadalasan daw, dahan-dahan lumalabas ang isang pirate ship mula sa horror game mula sa fog o kung anuman, pero iba ang nasa SLF. Biglang nagka-lightning strike sa harap ng barko ng Stud, na natakot kasama ang isang crew member. Tapos, tila may lumalabas mula sa karagatan, at ang ghost ship yun, kaya lumakas ang alon at nagulantang ang lahat ng mga nasa loob ng barko ng Stud. Napagtanto ni Rust na ang lumabas na barko ay ang Crying Innsman, at handa na lumaban ang mga monsters nito. Nagulat si Sanraku sa paglabas ng Crying Innsman, at binanggit ni Ray na madami siyang nakikitang figure sa deck ng ghost ship. Sinabi ni Sanraku na hindi niya yun makita ng maayos pero baka yun nga ang mga fishmen, at ika ni Emul na nakakatakot ang ship na yun. Takot na din ng ilang crew members ni Stud, pero may matatapang pa rin, at ika ng isa na papatayin nila ang mga monsters, habang bumabaril gamit ang ballista. Sinabihan naman yun ni Sanraku na wag basta-basta bumaril, at maghintay hanggang sa makalapit sila sa kalaban. Ika naman ni Stud, na nauutal magsalita, na siya ang mabibigay ng mga utos, pero sinabi sa kanya ni Sanraku na sabihin niya yun ang nakatayo. Tinanong din ni Sanraku kung tingin ba ni Stud na maa-avenge nun ang tatay nun sa ganong lagay, at tila nahihirapan si Stud dahil sa nangyayari. Sinugod na sila ng ghost ship, at binanggit yun ng isang crew member kay Stud. Tinanong naman ni Mordo kung babanggain ba sila nun, at ika ni Rust na papatayin nga sila nun. May nagsabi naman kay Stud na kailangan nila yun iwasan, at hesitant na sinagot ni Stud na wag daw, dahil mabubutasan sila sa gilid kapag ginawa nila yun, kaya harap-harapan nilang lalabanan ng ghost ship, na ikinagulat ng crew member. Nagulat din si Akane sa desisyon ni Stud, na sinabing masama ang lagay ng Crying Innsman, habang matibay naman ang barko nila, kaya kakayanin dapat nila yun. Nagkatinginan si Sanraku at Stud, na pinahiwatig na nag-step up na ang kapitan. Tinanong naman ni Emul si Sanraku kung sigurado ba siya nagagana yun, at sagot ni Sanraku na nagsalita na ang kapitan, kaya sundin na lang nila yun. Sinabihan din ni Sanraku ang mga kakampi niya na subukang wag mahulog sa tubig,
at sinigaw ni Stud na brace na sila for impact, dahil babangga na sila. Ika naman ni Sunraku na nasa harap na nila ang Crying Innsman, kaya oras na para makonquer yun, at bumangga na ang dalawang ships sa isa't isa. Tumalsik ang mga monsters ng Crying Innsman dahil sa banggaan ng dalawang ships, at ganun din ang mga crew members ni Stud, pati na sina Akane at Sunraku, na sinabihan si Emul na humawak lang. Tulad ng sinabi ni Stud, kinaya ng barko niya ang head-to-head na pagbangga sa ghost ship, pero may crew member na nagsabi na na-stuck ang prow ng barko nila sa ghost ship, kaya humingi ng damage report si Stud. Sa oras na yun, nakapasok na din ng Scarlet Whale ang Fishman zombies ng Crying Innsman, kaya natakot si Stud at ang kasama niyang crew member. Sinugod ng zombie ang dalawa, pero tinusok yun ng isang pana, na mula sa ballista ang gamit ni Rust, at ikanya na sa good job ang ginawa ng Stud sa pagstand ng ground nito, dahil mula sa puntong yun, sila na ang bahala. Pinutulan ni Ray ng kamay ang isang Fishman zombie, habang pineri naman ni Akane ang atake ng isa, at hiniwa niya ang zombie, na nagresulta sa isang insta-kill. Sinabi niya na hindi man ganun kataas ang level niya, pero kaya niya paring lumaban, at hinarap na niya ang isa pang Fishman zombie. Sumugod na si Akane, at bigla siyang inatake ng isang Fishman mula sa kaliwa niya, pero dumating si Sikro, na pinugutan ng ulo ang monster. Sinabihan niya si Akane na maging alerto, kaya nag-sorry si Akane sa kanya. Isang Fishman monster na naman ang napugutan ng ulo, at si Sunraku naman may gawa nun, na sinabing nagiging exciting na yun. Dagdag pa niya na hayaan na ang iba na lumaban sa Fishman zombies na nakaakyat Scarlet Whale, dahil oras na para sugurin ang ghost ship. Nagsidatin na ang sandamakmak na Fishman zombies, at ika ni Emul na parang mga langaw damatin ang mga zombies, habang sinabi naman ni Sunraku na magiging mahirap ang isang frontal assault. May nagtanong naman sa kanila kung sinusubukan ba nilang abutin ang ghost ship, dahil kung ganoon ang lagay, gagawa siya ng daan para sa kanila, at malalaman natin na si Rust yun na may gamit na bow at arrow na kakaiba sa normal. Nagulat si Sunraku na makitang gamit ni Rust ang isang magic arrow dahil inakala niya na close range type yun tulad ni Katso, pero archer pala yun. Tapos, tinawag ni Rust si Mordo, na nilabas ang staff nito, at ginamit ang faraway cheer skill, na naglagay ng buff sa atake ni Rust. Sinabihan ni Rust ang mga Fishman zombies na tumabi habang tinatawag silang Minnows, at binitawan na niya ang magic arrow, na naging AoE attack na gumawa ng daan para kay Sunraku. Tumalsik ang mga zombies papunta sa dagat dahil sa lakas ng atake ni Rust at Mordo, kaya napabilib si Sunraku sa kinalabasan nun, at pinuri niya ang dalawa dahil sa ginawa nila. Ginamit ni Sunraku ang Shayna O possession skill niya, para makatalon papunta sa ghost ship. Pagkadating niya sa ghost ship, agad siyang pinalibutan ng mga Fishman zombies, at gagamitin niya ang newly enhanced Empire Between Blade V4 niya para testin din ang mga powers nun. Sinugod na siya ng isang Fishman, pero walang kahirap-hirap niyang na-block ang atake nun, at tinusok ng ilang beses ang Fishman, na mukhang mabilisang inaagnas ang katawan. Pinaliwanag ni Sunraku na ang upgrade sa Twin Blades ay dapat makatulong sa pag-apply ng corrosive poison ng mas madalas, at laban sa mga monsters na yun, agad-agad masisira ang mga katawan nila. Ika naman ni Emul na mukhang mas kediri na tignan ang mga Fishman. Sinabihan siya ni Sunraku na pagpatuloy lang ang pagcast ng spells dahil malaki ang magagawa nilang damage kapag umakto na sila. Nagcast na ng Magic Edge si Emul, at lumabas na ang iba pang mga Fishman zombies. May ipinakita naman na nilalang na naiiba sa mga zombies, at may mga chains na nakatali dun. Ginamit ni Sunraku ang Shayna O possession skill niya para makaiwas sa atake ng mga Fishman zombies. Sinabi ni Sunraku na pinapabilis ng full effect ang recast time niya, at nagagamit na niya ang mga benepisyo nun. Kaya niya daw magamit ang lahat ng mga skills na gusto niya, pero nagtataka siya kung saan nanggagaling ang mga Fishman zombies, at ika ni Emul na hindi sila nauubos. Tapos, sinigaw ni Mordo kay Rust na may kalaban yun sa kaliwa nun, kaya pa niya na ang dalawang zombies gamit ang isang magic arrow, at nakita yun ni Sunraku. Dahil doon, nalaman niya na pumunta na rin ng ghost ship si Rust at Mordo, at ika ni Rust na mukhang mas masaya sa ship na yun, o sa ibang salita, mas madami lang ang kalaban doon.
Tinanong sila ni Sunraku kung natalo na ba nila ang mga zombies sa ship ng Stud, at sagot ni Mordo na may konti pang natira, pero kaya naman yun ng crew ng barko, at tingin niya na pwede nilang hayaan ng crew na alagaan ang bagay na yun. Ramdam niya na gusto ng mga NPC na i-handle nila ang sa ghost ship. Dagdag pa ni Mordo na susuporta siya mula sa taas, at tinanong niya kung gusto ni Sunraku ng defense box, at sinabi ni Sunraku na wag na daw dahil resistant siya sa karamihan ng mga yun. Sa oras na yun, may narinig na tunog ng mga kadena sina Sunraku, at ika ni Rust na mas marami pa ang paparating, habang sinabi ni Sunraku na iniisip niya kung habang buhay na lang lalabas ang mga zombies. Tapos, may nagbato ng anchor kay Rust at Sunraku, kaya tinanong sila ni Mordo kung okay lang ba sila. Sumagot ng oo si Sunraku, at ikanya na yun siguro ang boss, dahil hindi na yun magiging mas obvious pa. Ang tinutukoy ni Sunraku ay ang nilalang na ipinakita kanina, at yun ay ang deep sea frill shark zombie. Tinanong ni Rust kung yun na ba ang kapitan ng ghost ship, at sinabi ni Mordo na kapag matalo nila ang frill shark, mapipigilan nun ang fishman horde. Ika naman ni Sunraku na basay sa lakas ng mga zombies, duda niya na magiging madaling challenge yun. Damako naman tayo sa barko ng Stud, at pinapanood niya si Rust at Akane na labanan ang mga fishmen zombies. Mukhang hindi niya nagugustuhan ang nakikita niya, at may crew member na nagsabi na ninanock off nila ang mga zombies pero umaakyat lang ang mga yon, kaya pumasok na daw si Stud dahil delikado na sa deck. Sinabi ni Stud sa kanya na kalimutan na yon, kaya nagulat ang crew member, at sinigaw ni Stud na pumunta siya ng ghost ship para ipaghiganti ang tatay niya. Tapos, ipinakita naman sa atin ang pag-atake ni Ray sa isang zombie, pero hindi niya yun napatay sa unang slash, kaya naka-atake pa yun na na-block ni Ray, na inisip na bigo siya sa pag-finish ng job. Dumating naman si Akane para patayin ang zombie na kalaban ni Ray, na tinanong niya kung okay lang ba. Sagot ni Ray na okay lang siya, at nagpasalamat siya kay Akane. Sinabi ni Akane na kumonti na ang mga kalaban nilang fishmen zombies, at pinuri silang dalawa ni Seacrew. Ayon naman kay Ray, na pinagbayaran na niya dati ang pagcast ng Armageddon, at kinalahati nun ang mga stats niya at binawasan ang effectiveness ng armor niya. Sa kasalukuyang stats niya, hindi niya magagamit ng buo ang antimony sword niya. Nilapitan sila ng isa pang fishman monster, at naisip ni Ray na hindi siya pwedeng magpatuloy maging pabigat sa party niya, kaya mukhang binuksan niya ang game inventory para may kunin. Bumalik naman tayo sa laban ni Sunraku, Emul, Rust, at Mordo, kung saan dumating na nga ang boss, at excited na lumaban si Emul, na pinasalamatan in advance ni Sunraku. Tapos, pinulot ni Sunraku si Emul, at sinabihan si Mordo na saluhin ang bunny na yun. Tinanong ni Emul si Sirocco kung anong ginagawa nun, at sagot ni Sunraku na na-master na ni Emul ang Super Emul Cannon laban sa Usurper Dragon, kaya hindi problema ang gagawin niya dun. Binato na ni Sunraku si Emul, na sinabing wala naman siya na master, at buti na lang nasalo siya ni Mordo. Humingi ng suporta si Sunraku mula kay Mordo, at sinabi niya na gumawa na daw sila ng gulo. Dagdag pa niya na napa-improve niya din Moonblades at Marsh Daggers niya, sa pamamagitan ng Ascension process. Ang tawag na sa mga weapons niya ay Dukesrim, at yun ang unang beses na gagamitin niya yun. Sumugod na si Sunraku, at ganun din ang ginawa ng mga zombies, habang inutusan naman ni Mordo si Rust na umatake sa kaliwa, dahil sila na ni Emul ang bahala sa mga nasa kanan. Sumunod si Rust sa utos na yun, at panyanan na niya ang mga zombies sa kaliwang parte ng ghost ship, habang naghahanda na si Mordo at Emul na mag-cast ng spells. Pinaliwanag naman ni Sunraku na imbis sa usual power-up process ng Marsh Daggers, pina-ascend niya yun kay Bilak na nag-improve ng vitality nung weapon na yun. At sa ngayon, ang bawat isa ay dual blade, one-handed sword na kasing lakas lang ng kahit anong makikitang gamit ng isang hero. Sinugod na niya ang Frill Shark Zombie, at ginamitan niya yun ng Unbroken Light Dance, na nagresulta sa isang critical hit. Ayon kay Sunraku na mas durable lang ang Dukesrim dahil walang penalty matapos ang critical hit, at gamit ang dalawang yun, mapapadali na lang ang mga mahahabang laban. Gumanti na ang Frill Shark Zombie, pero madali yun na counter ni Sunraku, na sinabi kung kalaban niya ang Frill Shark, hindi niya kailangang matagal. Para sa kanya, may weird feeling siyang nararamdaman, dahil masyadong madali ang laban na yun para sa isang unique scenario,
kaya natanong niya sa sarili niya kung may mas malakas na boss na naghihintay. Dagdag pa ni Sunraku na kinakaya lang nila ang Fishman Horde dahil sa laki ng party nila, at siguro ganun lang talaga pag hindi mag-isa. Tapos, pumasok na ng labanan si Stud, at sinigaw niya na tatapusin niya ang hindi kayang gawin ng tatay niya. Nagulat sina Sunraku na makita si Stud, at tinanong ni Sunraku kung anong ginagawa ni Stud dun. Tinanong naman ni Mordo na hindi ba daw sinabi ni Stud sa kanila na iiwan na niya sa kanila ang laban sa Ghost Ship. Sagot ni Stud na kaya niya din lumaban, kaya siya ang sinugod ng Frill Shark Zombie. Nagulat si Sunraku dahil dun, at napagtanto niya na ini-ignore sila ng Frill Shark, na sinusugod si Stud. Pero sa oras na yun, mukhang may napansin si Sunraku, at naisip na niya na nagegets na niya, dahil more than just a monster hack yun. Sinabi niya na yun ay isang escort mission, at kailangan nilang protektahan si Stud. Nagtaka si Mordo at Rust sa sinabi ni Sunraku, at pinaliwanag ng laro na nakukumpleto ang mission na yun kapag naprotektahan ang target NPC mula sa mga kalaban nun. Nagpanik na si Sunraku, at napagtanto niya na higit pa sa Horde battle yun, at hindi nila yun kakayang i-cover ng sabay-sabay. Sa oras na yun, ipinakita din na binato ng Frill Shark si Stud gamit ang anchor na mukhang tatama na, pero may naka-deflect nun, na ikinagulat ng lahat. Tumalsik at bumabaon sa Ghost Ship dahil sa ginawa ng nag-deflect nun, at sinabi nun na hindi napapadali ng debuffs ang mga bagay, pero gamit ang equipment niyang suot sa oras na yun, makakalaban siya ng matino, at yun na pala si Ray, na nagpalit ng equipment. Agad na napagtanto ng Sunraku party na si Ray ngayon, at sinabi ni Sunraku na inakala niya na may bagong monster na dumating. Damako naman tayo sa barko ni Stud, kung saan naubos o tumakas na ang mga Fishman zombies, at niyaya ni Akane si Sikru na sumama na sa iba. Pumunta na sila ng Crying Innsman, at sa kabilang banda naman, nagpasalat si Sunraku ng sobra-sobra kay Ray sa pag-babysit kay Stud, na sinabing lumalaban naman din daw siya, pero natakot siya nung inatake siya ng mga Fishmen, na walang kahirap-hirap pinatalsik ni Ray. Sinabi ni Ray na tinatanggap niya ang challenge, at ika ni Sunraku na ang focus ng atake ng kalaban ay na kay Stud, kaya wag silang mag-slack off. Kung isang escort mission daw yun, wag na silang magsayang ng oras, at tapusin na nila ang laban na yun. Dumating na din si Sikru at Akane, na nag-sorry sa pagiging late, pero handa na silang sumali sa laban, at sumugod na sila. Sa oras na yun, tila tumigil ang paggalaw ng lahat, na ikinagulat ni Sunraku, na hindi makapaniwala sa nangyari. Iniwasan niya ang atake ng Frill Shark, at naisip niya baka in-game lab lang yun, pero hindi pa daw siya nakakakita ng ganoong jitter sa SLF kahit na nung kalaban nila ang Dress Golem. Habang pinapaliwanag yun, pinakita din mayroong mga bubbles na nanggagaling mula sa kalaliman ng dagat, na tila may nilalang o kung anumang bagay na nandun. Umangat na sa surface ng dagat ang mga bubbles na nanggaling mula sa kalaliman, na senyales na malapit na sa dalawang barko ang nilalang o kahit na anong bagay na gumagawa ng mga bubbles na yun. Balik tayo sa labanan, at habang nilalabanan ni Sunraku ang Frill Shark Zombie, sinabihan niya si Stud na umatras muna. Sa oras na yun, naiisip pa rin ni Sunraku ang nangyaring lag, dahil yun ang unang beses na nakakita siya ng lag sa SLF. Tapos, tinamaan ng kidlat ang Ghost Ship, at lumakas ang mga alon kaya napasigaw sa takot si Akane, na sinabihan ni Sikru na dala lang yun ang panahon. Sa kabilang banda naman, natatakot din si Mordo at Emul, pati na si Stud dahil mukhang nahuhulog na sila ng Ghost Ship. Sinabi ni Rust na hindi sila makakalaban sa ganoong lagay, at sumang-ayon naman si Sunraku, na sinabing yun lang daw ang kaya niyang gawin para kumapit. Sa oras na yun, isang whirlpool ang lumitaw, at tinangay nun ng dalawang barko, kaya tumilapo ng ilang Fishman zombies. Bukod dun, muling ipinakita ang bubbles na nanggagaling sa dagat, at biglang lumabas ang isang napakalaking tentacle ng isang octopus. Nakita yon ni Sunraku, na mukhang nakikilala ang nilalang na lumitaw, at nagpanik si Emul dahil sa laki ng nilalang na lumabas, at mukhang nakilala niya din kung sino yon. Sinigaw niya na si Ketarned yun, kaya nagulat ang lahat, at kinuha ni Ketarned ang Ghost Ship, na winasak niya. Nasa loob pa rin ng Ghost Ship ang Sunraku party, at hindi nila ma-process na nandun na nga si Ketarned. Sinabi pa nga Mordo na dapat regular na unique scenario lang yun, kaya bakit na nila nakikita ang isa sa 7 Colossi,
habang tinatanong ni Rust kung lalaban ba sila. Sinabi naman ni Sunraku na connected pala yun sa bonus unique scenario. Dagdag pa niya na teka lang muna daw, dahil kung mangyayari lang pala yun, dapat binigyan muna sila ng kahit anong klase ng babala, at sa oras na yun lumabas ang bonus unique scenario, na Behold the Abyss Above, as the world turns on its head. Kaya sinigaw ni Sunraku na wag daw yun ipaalam sa kanya kung kailan inatake na sila ni Ketarned, na kinuha ang ghost ship, at dinala yun sa kalaliman ng dagat. Habang nangyayari yun, unti-unting nag-blackout si Sunraku, pero di nagtagal, nagising din siya, at naisip niya kung nakaabot na sila ng ocean floor. Tama nga ang naisip ni Sunraku, na mukhang nagulat at nalilito kung nasaan siya. Tinanong ni Sunraku kung anong nangyayari, at hinanap niya si Emul at ang ibang mga kasama niya. Hindi inaasahan ni Sunraku na mangyayari yun, at naisip niya na hindi na lang yun basta-basta tungkol sa pag-escort kay Stud, dahil siya na lang ang nandun. Hindi niya alam na didiretso ang ginawa nila sa isang bonus scenario na baka delikado, kaya isang bad idea na isama si Emul. Tinanong niya kung nasaan ba siya, at kinakaladkad ba sila papunta sa isang undersea cave o kung anuman, pero mukhang may nakita siya na ikinagulat niya. Dahil dun, napagtanto niya na hindi lang yun kuweba, kasi ang nakikita niya ay buong syudad sa ilalim ng dagat, na tinatawag na Reluyeth, ang Abyssal Capital. Meron din siyang nakitang mga isda na tila tinanggal mula sa tubig, nakatabi ng kagamitan ng Frill Shark Zombie, pero wala yung zombie dun, kaya natanong ni Sunraku kung anong nangyayari. Tapos, binuksan niya ang game menu niya, at sinabi niyang maaga niyang nakaengkwentro si Ketarned, at maganda yun. Medyo rough din daw ang imbitasyon sa bonus unique scenario na yun, pero pababayaan niya, at tinanong niya kung anong klaseng off-the-charts monster si Ketarned na ginawa ng devs para sa kanila. Kung gusto daw ng mga devs na labanan niya si Ketarned, at kung gusto yun ni Ketarned, lalabanan niya ang unique monster na yun. Pero bago yun, kailangan niya malaman kung nasaan si Emul at ang mga party members niya, kaya hinanap na niya sila. Sa isang lumang bahay naman sa Reluyeth, merong nakakarinig ng mga boses, kaya napagtanto niya na may taong malapit lang, at tinanong niya kung sino yun. Naglibot-libot si Sunraku sa Reluyeth, at nakakita ito ng mga kakaibang isda na Deep Abyss Moray, kaya inisip niya kung katulad ba ito ng mga fishmen na nakalaban nila kanina. Lumalabas na isa lang itong regular, harvestable fish, at inisip niya kung pwede niya ba itong ilagay sa inventory. Nagkomento si Anna hindi niya maintindihan kung ano ba yung nangyayari, pero either way ay gusto niyang magkaroon ng info tungkol sa undersea city na ito, at naigis mula siyang magmasid-masid sa paligid. Pinaliwanag niya na yung buong city na ito ay may kulay na light shade of blue, at worn down na din. At nang makita niya yung castle sa gitna ng city na ito ay inisip niya kung nandito si Starnid ay sa tingin niya ay nasa loob ito ng castle na yun. Tapos iniisip niya din daw yung bonus unique scenario na bigla na lang nagsimula nung nakikipaglaban sila na Behold the Abyss Above, as the world turns on its head. Yung lag-like thing daw na naramdaman niya bago ma-trigger iyon ay nangyari sa oras ng pagtungtong ni Akane sa ghost ship. Dahil sa mga nangyari ay inisip niya na ang nag-set off nito ay yung pagkabuhay pa din ni Stud at pagtungtong ng buong party niya sa Crying Innsman. Bigla namang may lumabas sa kanyang interface habang tinitignan yung information sa bonus unique scenario na ito. At pagkatingin niya dito ay isa itong timer na may label na Special Condition Abyssal Time, at meron siya ditong 167 hours, 58 minutes and 21 seconds. Nang makita niya ito ay inisip niya na yung guiding torch na nakuha niya kay Lycagon ay isang special condition din, at kung isa daw itong bonus unique add-on ay baka kapareho nito yung level restriction mechanics ni Wet Herman. Nagsimula na siyang maglakad habang sinasabi na ngayon ay meron kalaban na niya ang oras, pero inisip niya kung ito ba ay oras na pwede siyang manatili sa lugar na ito. Sinabi niya dito na inimbita siya ng Master of the Abyss sa The Lair of Starnid of the Abyss na ito. At mukhang kinakailangan niya daw tapusin ang senaryo na ito within 7 days. Hindi niya daw alam kung marami yung oras na yun o hindi sapat, pero sigurado daw na kinakailangan niyang mag-log out ngayon at ulit. Kaya inisip niya kung meron bang safe zone kung saan sa lugar na ito na pwede niyang respawn-an o log out-an. Pinagmasdan niya yung mga sira-sirang buildings sa kanyang paligid na hinaharangan na lang ng mga plywood ang kanilang mga pintuan at bintana, at napansin niya na galing sa labas itong hinarangan,
kaya inisip niya kung dahil ba yun para pigilan ang mga residente na makalabas. Ayaw niya daw ng itsura ng lugar na ito at inisip kung dapat niya bang hanapin muna sooner yung mga kaparty niya dahil kung matalo sila Emil at yung mga kasama niya doon ay wala na itong balikan. Pero kung wala daw siyang ideya tungkol sa kahit ano sa lugar na ito ay kinakailangan niya munang halughugin ang paligid at hanapin ang kanyang party members along the way, at nagsimula siyang sumigaw para hanapin ang mga ito. Pagtawid niya sa isang eskinita ay may napansin siyang isang nilalang na mabilis na tumakbo papalayo sa kanya, kaya agad niya yung hinabol habang iniisip kung isa ba yung tao o isang halimaw, at hindi niya daw yun masyado napansin pero mukhang isa daw yung malaking lalaki. Habang hinahabol ay inisip niya kung si Ray ba yun, pero nang makita niya yun ay agad niyang napansin na hindi dahil sa buntot noon. Bigla namang nagsilabasan ang sandamakmak na fishman monster sa kanyang likuran at nagsimula ang mga iyon na habulin siya, at pagkalingon niya dito ay nagulat siya sa dami ng mga ito. Agad niyang inilabas ang kanyang dukesrim at napatanong kung ano meron sa napakalaking school of fish na ito at masyado daw itong marami. Nagsimula siyang takbuhan ang GMA ito habang inaatake ang nakakalapit sa kanya, at napakomento na mukhang nagpapakita din ito maski sa loob ng city, at mukhang na-upgrade daw yung mga equipment noon kumpara sa mga nagpakita sa ghost sheet. Gamit niya dito ang kanyang skill na Mirror of Fading para makapag-iwan ng illusion ng kanyang sarili, pero dahil sa dami ng fishmen ay madali lang yun nabaon sa mga yun at naglaho, kaya napasigaw siya dito dahil hindi siya makapaniwala at dahil daw sa numbers ng mga yun ay maski pagtapos mong alisin yung aggro ng mga yun sa iyo ay nababalik lang yun agad. Pero gayon pa man daw, habang tumatakbo papunta sa isang dead-end na eskinita, ay sinabi niya na ang stupid daw ng AI ng mga halimaw na ito at hindi man lang daw naisip ng mga ito na humiwalay ang iba para subukan siyang i-cut off. Kung hahabulin lang daw siya ng mga ito na para bang mga robot, ay hindi siya mahahabol ng mga ito habang buhay at ginamit niya dito ang kanyang skill na Shayna O Possession para makatalon ng mataas, at pagka-landing niya sa may pader ay ginamit niya naman ang Gravity Zero Level 1, na hinahayaan siyang i-reduce ang gravity effect kapag nakatapak ang iyong talampakan sa isang wall o ceiling, at nagtatagal ito ng skill level times 10 seconds. Matapos niya yung gamitin ay nagsimula siyang tumalon-talon from building to building, at sa bilis niya ay parang isa siyang bullet na nagre-ricochet sa mga pader. Pagkarating niya sa isang rooftop ay naisip niya na maganda na yung pwesto niya, at nagkomento siya na kung ang kaya lang ng mga fishmen na ito ay i-bomb rush siya ay ma-force ang mga yun na magtipon sa ilalim ng pader ng tinatayuan niyang building, at napakomento pa siya na mukhang fish sticks ang magiging dinner niya dito kahit na rotten na ang mga ito. Kaso still, bakit naman daw napakaraming fishmen dito na para bang nasa stage 5 siya ng Cosmo Buster Operation Federation Rear Force Pullout? Pinaliwanag niya dito na ang Cosmo Buster ay isang virtual reality shooter na nilabas ng may ad copy na Prepare for Overwhelming Full Body Despair, at tama daw yung full body despair dito dahil constantly kang ipapaharap sa mga kalaban na walang tigil na magre-respawn in a 360-degree arc papalibot sa'yo. Ang mission daw para sa Stage 5 ay particularly awful dahil fino-force ka ng military na i-distract ang lahat ng mga kalaban na yun para makatakas ang Federation Forces, kaya basically daw ay parang isa yung lizard na paulit-ulit na hinihila ang kanyang buntot. Matapos daw ang kaunting work ay nakarating siya sa isang solusyon na gumamit siya ng in-game bug para tumakbo paakyat ng ayang pader at patuloy lang na tumakbo, dahil yung tanging fail condition lang daw dito ay kapag ikaw, ang player ay mamatay, kaya wala daw pakialam yung game kung gaano karaming kasama mong NPC ang mamatay, na nagpapaturn sa battle na yun into a real hellscape, pero in the end ay S-rank game pa din yun. Nagsimula na siyang maglakad at sinabi na minsan ay ang hindi pakikipaglaban ang tamang sagot, at natutunan niya daw yun the hard way dati, at talaga naman daw na memory is experience, and experience is power. Habang naglalakad ay napansin niya naman ang isang character na mukhang shark na nakaupo sa isang gilid habang hawak-hawak ang sugatang balikat noon, kaya napasigaw siya dun sa gulat at kailan pa daw ito nandito. Agad niyang inilabas ang kanyang dukesrim at napaisip kung meron din bang fishmen dito sa itaas, kaya agad siyang pinigilan ng Sharkman at sinabi na sandali lang habang tinatawag siyang Bird Ian, at hindi daw siya kagaya ng mga yon, kaya nagulat si Sanraku na kaya nitong magsalita. Naisip niya tuloy na ito ba kaya yung lalaking nakita niya kanina tumatakbo,
Pero hindi daw dahil hindi naman itong mukhang rotten, unintelligent fish sticks kagaya ng mga nasa ibaba. Kaya naisip niya na event-related ang pagkikita nila dito. Tinanong niya yung sharkman kung may masakit ba ito at hinahabol ba ito ng mga fishmen sa baba. Pero habang tinatanong niya ito ay biglang may fishman na nagawang makaayat sa building, at lumabas na gumawa ang mga ito ng malaking pile gamit ang kanilang mga katawan para makaakyat, na nagpagulat sa kanya. Dahil dito ay napakomento si Sunraku na nakakatakot pala ang isang mob na walang kahit sino sa mga iyon ang may free will, at sinubukan ang tumayo ng sharkman sa tabi niya at sinabi na nakakainis yung mga iyon. Pagkalingon niya doon ay binatuhan niya iyon ng isang potion, at nagulat ito na binigyan niya iyon ng healing medicine, kaya agad niyang inutusan iyon na inumin iyon at tatakbo na daw sila doon. Kaya agad yung ginawa ng sharkman at sinabi na hindi nito alam kung sino siya pero salamat daw. Habang tumatakbo ay hindi daw ine-expect ni Sunraku na unang makakasalubong niya ay isang NPC instead sa kanyang mga kaparty, kaya sigurado daw siyang event-driven ang nangyayari dito, kaya napangisi siya dun sa tuwa at inisip na no way na papakawalan niya yung chance na ito. Inisip niya din na baka maraming alam na impormasyon yung sharkman na ito tungkol sa buong area kung nasaan siya at baka may something doon na pwede niyang magamit para mahanap sila Emil. Kinausap siya ng sharkman at tinanong kung siya ba yung sumisigaw kanina at word of advice daw ay wag daw siya gumawa ng ingay kung hindi niya kinakailangan dahil ginagamit daw mostly ng mga iyon ang kanilang mata at tenga para hanapin ang mga kalaban, at kung hindi daw siya maingat ay maggagang up ang mga iyon ng kagaya ng nangyayari ngayon. Dahil dito ay naisip ni Sunraku na siya yung may dahilan kung bakit nasugatan yung sharkman na ito, kaya sinabi nito na wag niya na yun isipin at wala naman daw harm na nangyari. Kaya sinabi na lang ni Sunraku na pero gusto niya itong kausapin tungkol sa mga bagay-bagay, at sinabi naman ng sharkman sa kanya na Araba ang pangalan nito. Pinaliwanag nito na hindi pa ito nakakakita ng isang bird iyan kagaya ni Sunraku dati, pero babawi daw ito sa kanya, at for now, maghanap muna sila ng ligtas na lugar. Sumang-ayon naman dun si Sunraku at pinakilala niya din ang kanyang sarili, at pinpoint na isa siyang normal human being at maskara lang ang kanyang ulo, kaya nagulat si Araba na naglalakbay siya ng nakaganon. Habang tumatakbo sila ay merong ilang magagandang mermaids na pinapanood silang gawin yon, at masaya ang mga ito na kumakanta at lumilipad sa ere. Sa sumunod na eksena, nakarating sila sa loob ng isang sirang bahay, at nagkomento si Sunraku na buti na lang ay naligaw nila yung fishman zombies, pero napatanong siya kung kagaya ba si Araba ng mga iyon at bakit daw hinahabol din siya doon. Kaya pinpoint ni Araba na hindi mangyayari na magiging katulad siya ng mga iyon, at ipinakilala nito ang kanyang sarili na isa siyang Pesco Ryan proud and strong, at wag daw siya igaya nito ni Sunraku sa mga pale imitations na iyon. Parang kinukumpara niya daw ang kanyang sarili sa isang wild bird sa isang puno, kaya sinabi ni Sunraku na sinabi na nito sa kanya na hindi siya isang bird iyan o kung anuman yung tinawag nito sa kanya. Pagtingin ni Sunraku sa kanyang interface ay nakita niya na nakarating sila sa isang safe zone. Napakomento siya na mukhang ang kahit anong building na pwede nilang ma-access ay gumagana bilang isang safe zone as long as nakatakas sila sa mga kalaban, kaya nakakagulat daw yun. Pero ika niya, i-explore niya yung city na ito for 7 days, kaya dapat lang daw ay binigyan pa siya dito ng kaunti pang support than usual. Matapos iyon ay nang magtatanong na si Sunraku kung paano nila sisimulan ang pag-explore ng city na ito, ay agad siyang pinatigil ni Araba kaya nagtaka siya kung ano meron, kaya sinabi ni Araba na may naririnig siyang kanta, at bigla itong nabahala nang maisip niya na mga mermaid ang gumagawa ng ingay na iyon. Napalingon si Sunraku sa may bintana at nakita nito ang ilang mermaid na kumakanta gamit ang kanilang magagandang boses, at namangha siya doon dahil lumilipad talaga ang mga iyon sa ere at tignan daw nila yun ng malapitan, pero nababahalang sinabi ni Araba na nababaliw na ba siya doon at sinimulan na nga daw ng mga iyon ang first move nila kaya kinakailangan na daw nilang umalis doon ngayon din. Tila nakaramdam ng pambihirang sakit si Araba sa kanyang katawan at napasigaw ito doon at napaluhod sa lapag habang sinusubukang takpan ang kanyang tenga na nagpaalala kay Sunraku, at sinimulan niyang ipaliwanag na yung their human-like top half ay isa lang paen para mahuli nila ang kanyang mga kalaban off guard, at front lang daw yun ng mga yun, at kapag nahanap na daw ng mga yun ang kanilang paen ay magsisimula silang kumanta, habang si Sunraku ay napatanong kung okay lang ba siya.
Na-realize ni Sunraku na isang debuffing song yung naririnig nila dun, at kung gayon daw ba ay monsters ang mga babaeng ito. Napakomento pa siya sa isip niya na mukhang tough nga daw yung si Araba pero constantly yung nabubugbog, at sinabi niya na kung yung kalaban nila ay isang debuffer ay yung Kantusha na niya yung bahala dun. Patuloy ang pagkanta ng mga mermaid dito habang si Sunraku ay napagdesisyon ng umakyat sa bubong ng tinatambayan nilang bahay at inilabas niya ang kanyang Dukesrim, at nagkomento siya na ngayon ay nauunawaan na niya na kapag hindi mo napansin ang front ng mga mermaid na ito ay i-assume mo na mga NPC sila at ibababa mo ang iyong guard. Lalong nilakasan ng mga mermaid ang pagkanta nila, pero kahit na nasa harapan na nila si Sunraku ay hindi ito naaapektuhan, at sinabi nito na binabalaan niya sila na pwede silang maging as dashing or ravishing hanggat gusto nila, pero hindi nila ito mapipigilan na patayin sila. Di nagtagal ay nabahala na yung mga mermaid kay Sunraku, at habang kinakas ni Sunreiki ang Gravity Zero at Shayna O Possession ay sinabi niya na hindi gagana ang debuffs ng mga ito sa kanya at yung flying trick daw nila ay hindi rin magiging advantage. Tumalon si Sunraku papunta sa mga ito, at gamit ang kanyang daggers ay tinarget niya ang leeg ng mga ito, pero nagawang makailag ng mermaid na tina-target niya kaya napangisi yun sa kanya. Gayunpaman, lumalabas na Soul Edo yung tumama sa leeg ng mermaid, at dahil dun ay napahawak ito sa kanyang sugat at nagsimulang magpanik, at si Sunraku naman ay natuwa dahil nautakan niya ang mga ito. Pinaliwanag niya na ginamit niya ang Fleetfoot para i-stage ang counter na yon. At umasa daw yun dahil inakala ng halimaw na nakailag na ito. Pagkalanding naman ni Sunraku sa rooftop ng isang building dun ay nakatanggap ng 50 damage. Kaya nagulat siya dun at mas malaking fall damage pa daw natanggap niya kesa sa kanyang inaakala. Kita ang pagkagigil ng mermaid na hiniwa niya ang leeg, at agad naman siyang uminom dito ng healing potion habang sinasabi na mukhang mas prone siya sa accidents in mid-air battles, kaya mag-ihal muna siya dito hanggat kaya niya. Gayunpaman, na-notify siya dito na hindi na-recover ang kanyang stamina na nagpataka sa kanya, pero agad niyang na-realize na yung full arcanum niya ay hinahayaang mag-fail ang healing item sa kanya. Nagsimulang sumugod yung mermaid sa kanya habang galit na galit, kaya napagdesisyonan niya na tapatan yun nang hindi nag-heal, pero sa hindi niya inaasahan ay biglang sumugod dun si Araba. Mabilis na tumakbo si Araba at pagkatalo nito ay kinagat nito yung mermaid na sumusugod sa kanya, kaya napalingon siya dun. Pagkalanding ni Araba sa lapag ay binato nito yung kinagat niyang mermaid papunta sa isa pang mermaid, pero nagawang makailag ng binatuhan niya, habang yung binato niya ay malakas na tumama sa bubong ng isang bahay. Kita ang pagkagigil ni Araba dito at di nagtagal ay napasigaw na ito na siget sumugod yung mga isda dito assuming na gusto nilang ma-rip apart ng mga ngipin niya. Dahil doon ay nagsimulang lumayo papalayo yung ibang mermaid dahil sa takot. Kaya niridicule niya sila at sinabing sa huli ay mga isda lang yung mga yon. Matapos yun ay napakomento siya na pretty wild mock ipaglaban si Sunraku at mukhang goods naman daw pala siya dito, at pinoint niya yung ginawa nitong pagpapa-airborne, kaya tinanong niya ulit kung bird iyan talaga siya, kaya nairita na dun si Sunraku at sinabi na sakuan na niya yun. Sinabi naman ni Araba na sa katunayan ay nawala niya yung weapon niya sa city na ito. At yung nakita daw ni Sunraku doon ay some kind of secret last resort. Bigla siyang may naalala at tinanong si Sunraku kung may nakita ba itong single blade sword sa paglalakbay niya at ipinakita niya kung gaano yun kalaki at isa daw yung fine piece na finorge ng isang master dwarven craftsman, kung saan sumagot si Sunraku na sigurado siyang wala, at yung moment daw na napunta siya sa Seabed City na ito ay inatake na siya ng fish horde. Napalingon tuloy si Araba sa kanya at kinwestiyon yung sinabi niyang Seabed City pero na-realize niya na kaka-rating lang naman daw nito ni Sunraku doon kaya hindi niya pa yun malalaman, na nagpataka kay Sunraku. Sinimulan niyang ipaliwanag na yung nakikita nila sa itaas nila ay hindi isang stone ceiling, at yun daw ay ang ilalim ng deep sea, kaya napatitig doon si Sunraku, at yung nasa ilalim naman daw ng lapag na nilalakaran nila dagdag ni Araba ay yung sea surface, at sa ilalim naman daw noon ay yung langit, kaya sinabi ni Sunraku na sandali lang at sinabi na medyo naguguluhan siya doon at tinanong na kung yung ilalim ay nasa itaas nila at yung surface naman ay nasa ilalim. Sinabi naman ni Araba na dito sa Raluyeth, ang Abyssal Capital, ang buong city daw ay timang ng turning power ng Master of the Abyss, at tinatawag daw nila itong the City on its Head.
Nang marinig ito ni Sanraku ay hindi niya makapaniwalang tinanong kung ibig sabihin ba ni Araba ay yung buong city ay upside down, kaya dinagdag ni Araba na at yung turning power noon ay hindi doon nagtatapos dahil kaya din daw noon i-turn yung seabed into a place na may breathable air. Nagagawa din daw nitong undead na fishmen ang mga living, noon human fish, at sa gayon ding pagkakataon, ginagawa nitong noon fish mermaids ang mga patay na noon human fish. Gulat na gulat si Sanraku sa nakuha niyang impormasyon dito at niloloko daw ba siya nito dahil anong klaseng crazy power naman daw yun. Kung saan sumagot si Araba na nauunawaan niya yung pagkagulat nito at sinabi na may power yung master na i-overturn maski ang kamatayan. Sa sumunod na eksena, habang patuloy ang paglalakbay ni Sanraku kasama ang bago niyang kaibigan na si Araba sa loob ng Raluyeth, pinaliwanag ni Araba sa kanya na ang meaning ng the master's power can overturn death itself, at sinabi na yun ang power ni Starnid of the Abyss. Ang power to overturn, at salamat daw sa pag-turn ng isang buong city on its head ay na-force nun ang abyssal capital of Raluyeth na mag-exist sa down by the seabed. Napatanong dun si Sanraku na sinasabi niya ba na naka-upside down sila in the middle of the water, kung saan pinoint ni Araba na hindi lang upside down. Ipinaliwanag niya na inikat nito ang mismong kapaligiran ng lungsod, noong nasa ibabaw pa ito at iniikot ang lahat, at idinagdag na yun ang dahilan kung bakit kaya nilang huminga dito sa ilalim at kung bakit ang gravity ay upward parent para sa kanila. Dahil dito ay napatanong si Sanraku na yun ba yung may sanhin kung bakit nabuo nag-fishmen zombies at mermaids. Actually din daw, bakit naman daw lumilipad-lipad yung mga mermaid dahil dinidictate daw ng logic ay dapat gravity-bound ang mga yun kagaya nila. Kaya sinabi ni Araba na guess niya ay na-twist ulit ang mga bagay-bagay for the second time, from air without water, to air with water. Para daw sa mga mermaid ay marahil tumatakbo sila sa gitna ng tubig, at pinpoint na nakatira ang mga iyon sa ilalim ng tubig at hindi sa surface, kaya baka naaapektuhan daw sila ng general rule, o baka in essence ay nasa ilalim talaga sila ng tubig, kung saan napakomento si Sanraku na parang double crisscross ba yun. At yung debate daw na ito ay nagsisimula ng maging silly. Pero ayun naman daw yung ginagawa noon ika ni Araba. Ino-overturn noon ang lahat ng rules, ginagawang upside down at hinahalo-halo. Kaya daw nito na i-overturn death itself, at isa daw talagang supreme being na kayang ibahin ng rules ng mundo itong si Starnid of the Abyss. Inalala ni Sanraku yung phrase na the master's power can overturn death itself, at inisip na ibig sabihin ba noon ay hindi yun mamamatay kahit patayin nila yun. Habang nililibot ang town ay nakarating silang dalawa sa mas mataas na ruined building, at habang tinitignan yung castle sa gitna nito ay napakomento si Sanraku na sobrang unfair naman na magkaroon ng ganung ability, at may nagsasabi daw sa kanya na ang pakikipaglaban dun normally ay walang chance na gumana. Sinabi niya sa isip niya na marami pa siyang kailangang malaman sa bonus unique scenario na ito. Pero kung nakata ang buhay ng mga NPC dito ay gusto niyang iwasan ng direct clash kay Starnid, at sinabi niya kay Araba na once na mahanap na niya ang lahat ng kanyang kasama ay hopefully makahanap din sila ng daan papalabas ng city na ito. Nagkomento naman si Araba na assuming na gusto niyang makaalis sa lugar na ito ng buhay ay kinakailangan niyang i-entertain si Starnid na nagpataka kay Sanraku, kaya pinaliwanag nito na dinadala ng Master of the Abyss ang mga kagaya nila sa lugar na ito hindi dahil patayin, kundi alisin ang boredom noon sa pamamagitan ng panunood sa kanilang mag-struggle, kaya isa lang daw silang diversion para dun, na nagpakomento kay Sanraku na sobrang tasteless naman ang hobby na yon. Tinanong din ni Sanraku kung meron ba itong stand-up routines na maiintindihan ng isang octopus, kung saan sumagot si Araba na kagaya ng kanyang sinabi ay gusto noon na makita silang magpakahirap. Napaisip dito si Sanraku at sigurado daw na merong some kind of trick na dapat nilang i-set off, at di nagtagal ay tinawag niya si Araba at tinanong kung ano yung 4 na towers na nakikita niya in each direction, at sumagot ito na hindi niya yun alam pero ang alam niya ay merong blocker sa loob ng bawat isa na nagpataka kay Sanraku, kaya pinaliwanag niya na iyon ang mga bastards na may power para i-shut down ang kanilang strengths. Ang tanging narinig niya lang daw tungkol sa mga yun ay kay Cryoner na nagko-contain and nag-a-annul ng lahat ng types ng magic, kaya naisip ni Sanraku na may ganun sa bawat isang tower. Mukhang nagsiserve daw ang mga yun bilang guardians ng mga tower, at kapag natalo niya daw yung lahat ng blockers na ito ay pumupusta siya na may matetrigger yung some kind of event.
Pinuri niya si Araba dahil ang dami nitong alam tungkol sa Reluyeth at kay Starneed, at napatanong siya kung matagal na ba itong na-stuck dito o baka hindi ito yung first time niya dun. Kaya pinaliwanag ni Araba na naglibot-libot na siya dun ng medyo matagal, pero hindi. At first time niya lang daw sa lugar na yon, pero kilala niya daw ang lone Pesco Ryan man na nakatakas galing sa Reluyeth at nabuhay para ikwento ang istoryang yon. Sinabi daw noon na nasaksak noon yung left eye ni Starneed, at matapos daw yon ay bigla na lang siyang nakalabas sa Reluyeth. Napatanong si Sanraku na kaibigan niya ba yung tinutukoy niyang kagaya niyang Pesco Ryan, kaya sumagot si Araba na parang ganun at pinoint na grandfather niya yon. Kaya napatitig sa kanya si Sanraku at napatanong kung ibig sabihin ba noon ay merong history yung pamilya niya kay Starneed, kung saan sumagot si Araba na ayon lang ang lahat ng kanyang alam. Matapos iyon ay tinanong ni Sanraku kung gaano ba sila katagal mananatili dito all can speakes, kaya tinanong ni Araba na tama ba na umakyat siya dito hindi lang makita yung towers, kaya pinoint ni Sanraku ay ginasto niya ding makakuha ng overall grasp ng city, pero tama na ba siya kung sasabihin niya na kinakailangan mong manatiling tago habang binabaybay ang lugar na ito, kung saan sumagot si Araba na syempre dahil nagkalat daw dito ang mga fakers, o yung mga undead fishmen. Ayun daw yung dahilan nito ni Araba kung bakit niya gustong makaalis sa lugar na ito, pero si Sanraku ay sinabi na kung hahanapin niya yung mga kaibigan niya dito ay magiging mas matagal yun kung parehas silang mananatiling nagtatago, kaya napatameme dun si Araba at Kabadong sinabi na wait a second, at ano daw yung iniisip ni Sanraku na gagawin niya, kaya patanong na sumagot si Sanraku na kung gusto niyang makita siya ay hindi daw ba mas maiging mag-stick out pa siya. Kaya napasigaw si Arabe na sandali lang at huwag niya yung gawin, pero hindi niya na ito napigilan pagkatapos humingang malalim ay sumigaw si Sanraku ng buong lakas at tinanong kung merong bang tao sa lugar na ito. Dahil dito ay nagsitinginan ang mga faker at mermaid sa kanilang direksyon, habang si Arabe ay napapasigaw sa pagkabahala na baliw ba siya at ano daw yung iniisip niya dun, pero pinatahimik lang ito ni Sanraku at nagsimulang makinig maigi sa paligid. Unti-unti niyang narinig ang isang boses na tumatawag sa kanya, at nang pakinggan niya ito maigi ay narinig niya na nanggagaling ito sa isang eskinita. Natuwa si Sanraku doon at nakakuha daw siya ng reply, kaya agad-agad itong tumakbo papunta doon habang sinasabi na siguradong boses yun ni Emil at malapit daw yun sa kanila, habang si Araba ay napapatanong kung talaga bang oras na para doon at mapapalibutan daw sila doon. Sinabi naman ni Sanraku na tigilan niya ang masyadong pag-aalala, at hindi daw kayang kumanta ng mga mermaid habang kumikilos, at yung zombies daw doon ay may single-digit IQ, kaya napatanong na lang doon si Araba kung ano yung plano niya. Sumagot si Sanraku na kapag pinagpatuloy nila ang pagtakbo ng buong bilis long enough, sa palagay niya ay magiging maayos din ang mga bagay-bagay, at nang lumingon naman si Araba sa likod nila ay nakita niya ang sandamakmak na kalaban na nagpabahala sa kanya. Di nagtagal ay nakita ni Sanraku si Emil na maluhaluhang tumatakbo habang isinisigaw ang kanyang pangalan habang nakapasan dun si Stud na umiiyak din. Natuwa siya nang makita niya yung dalawa at sinabi na magiging okay na sila dun dahil nakafocus ang lahat ng fishmen sa kanya, pero nababahalang pinoint ni Emil na hindi yun yung problema niya at yung nasa likod niya yun. Biglang nawasak yung building na nasa likod ni Imul at lumabas dun ang isang higanteng halimaw na humahabol sa kanila. Natameme at kinilabutan sila Sanraku nang lumabas ang higanteng halimaw na yon, habang sila Emil ay lalong umiyak sa takot. Dahil dito ay nagsimula silang tumakbo sa kabilang direksyon habang sumisigaw si Sanraku na wala bang nagsabi dito kay Emil na wag siyang magdadala ng weird stranger sa bahay nila, kaya sumagot si Emil na wala at tulungan niya daw ito dun. Habang hinahabol sila Sanraku ng higanteng fish-like monster ay ipinaliwanag sa atin ang skill na random encounter, at isa daw itong skill na possess ng napaka-limited pool of monsters, kasama na dito ang mga Vorpal bunnies at Cassiths. Ito daw ay isang sort of last resort, one cast, or rather screamed out desperately ng mga mahihina at ineffectual kapag kinakaharap ang isang danger na wala silang chance na i-overcome. Ang effect ng skill na ito ay magsasummon ng isang non-active monster na nag-e-exist sa loob ng local area, at ang summoned monster na yun ay picked at random, pero yung level nun ay between 1 at 1 skill level times the caster's level. Dahil si Emil ang nag-summon nito ay maaari nating i-multiply ang level niya na 72, sa 1.8,
At ang kakalabasan nun ay level 129 monster, at nagkomento dito si Sunraku na at ito ang resulta ng math na yun. Lumalabas na ang halimaw na humahabol sa kanila ay isang Arctos Regal Achios, at isa itong level 125 monster, kaya sumigaw si Sunraku na pinalala lang ni Emil yung sitwasyon para sa kanila, habang yun ay mangiyak-ngiyak na sinasabi sa kanya na tulungan niya ito. Nagpalabas naman yung Arctos Regal Achios ng isang pambihirang breath attack papunta sa kanila, kaya lalong natakot dun si Emil habang kita din ang pagkabahala sa mukha nila Sunraku at Araba. Noindang si Sunraku na meron din breath attack yung halimaw na yun at napatanong ito kung anong klaseng freak ba yung sinama nito ni Emil, at pumupusta daw siya na kasing lakas ito ng Golden Scorpion. Tinanong naman siya ni Araba kung ano na yung gagawin nila dun at dahil hindi yun isang halimaw na kinanger ni Starnid ay wala daw itong alam dun, kung saan nagulat si Sunraku na nasummon yun from outside of Raluyeth, pero napaisip din siya agad dun at tinanong kay Araba kung naaalala ba nito yung building na pinagpahingahan nila kanina, at kukunin niya daw yung atensyon ng Arctos Regal Achios na yun habang siya naman daw ay dalhin sila Emil sa tinutukoy niyang building. Nabahala si Araba sa ideya niyang sosolohin niya yung halimaw na yun, habang si Emil ay ngayon lang na-realize na may kasama silang fish-looking person kaya tinanong nito kung sino daw yun. Habang si Stud ay natakot doon at kinilabutan dahil meron na naman daw fishmen dito. Sumigaw ito na hindi siya papayag sa gusto ni Sunraku na makipagtulungan sa isang fishman dahil sobrang takot siya, kaya napatameme dun si Araba. Sinabi naman ni Sunraku sa kanila na hindi niya yun hinihiling ng walang plano at sasama naman daw siya agad pagkatapos, at hiniling na ulit si Araba na tulungan siya. Sumagot si Araba na kung ayun yung gusto niya ay magiging even na sila. Kita ang sobrang takot nila Emil at Stud nang muntik na silang matamaan ng katawan ng halimaw, kaya kinuha ni Araba ang kanilang atensyon para kunin si Stud sa kanyang likod. Bigla namang nagsimulang bumalik sa normal niyang anyo si Emil na nagpagulat kina Araba, at di nagtagal ay tuluyan itong nag-transform sa kanyang bunny form, kaya nadapa sila doon ni Stud. Napilitang tumigil sila Sunraku at Araba para kunin ang dalawang yun habang si Emil ay napapakomento na bad news dahil nakalimutan niyang bantayan ang mana potion intake niya. Nagsimulang maghanda yung halimaw na magpadala ng breath attack kaya nabahala si Sunraku dito, pero sa gilid nila ay biglang may nagcast ng bamboo lightning, at solido yung tumama sa mukha ng halimaw kaya napigilan nito iyon sa pag-atake. Solido yung tumama doon at sa sobrang lakas ng bamboo shoots na ito ay napapinito sa may pader. At habang tinititigan nito ay napansin ni Sunraku na pamilyar sa kanya yung bamboo na yon. Nagsimula namang sumugod yung ibang undead fishmen kina Emil at Stud kaya napag-isaw si Emil na patuloy peren ang mga yun sa pagsugod. Pero sa kabutihang palad ay biglang may tumalo na karakter galing sa bubong ng kalapit nilang bahay, at lumalabas na si Rost ito na kasama si Sikru, at agad itong naghandang magpalabas ng dalawang magical arrows papunta sa mga kalaban na sumusugod kila Emil habang nagkokomento nag-wonder siya kung bakit ang ingay, at naisip niya na sila Emil yun. Pinadala na niya ang dalawang magical arrows sa mga fishmen, at parang isang homing missiles ay solido yung tumama sa mga weak spots ng mga ito. Pagka-landing nila sa lapag ay natuwa si Sikru na ligtas si Emil, at ganun din naman si Emil, habang si Sunraku ay masaya din na nakasalubong niya si Rost. Bigla namang binuhat ni Araba sina Stud at Emil at sinigawan silang lahat na wag silang tumayo-tayo lang doon habang nag-uusap dahil hindi pa daw sila nakakatakas sa mga kalaban. Napalingon sila at nakita nila na Sundamok na undead fishman pa nga ang humahabol sa kanila, kaya agad na tumakbo si Araba habang sinasabihan si Stud na humawak itong mabuti sa kanya. Sumang-ayon naman si Sunraku sa kanya at sinabihan sila Rost na umalis na talaga sila dun, habang si Rost ay nagtataka pa kung sino yung fishman na kasama at kakampi ba ito o kalaban kaya tinapatan niya yun ng kanyang pana, kung saan nabahala si Sunraku at sumigaw na sandali lang at mabait daw yun at sobrang linaw naman daw from the context eh. Sa sitwasyon naman ng Arctos Regal Achios, nagawa na nitong matanggal yung bamboo shoots na inilagay ni Sikru sa bibig nito, at naigis mula na ito ulit na habulin sila, kaya napakomento si Sunraku na ang bilis naman nun makabalik. Maski si Sikru ay hindi makapaniwala na naputulang nun nang napakadali ang kanyang bamboo lighting, kaya anong manner of foul scoundrel daw ba ito,
habang si Sunraku ay Shanbi na wala siyang oras para magpaliwanag pero sundan lang daw nila si Araba the Pesco Ryan at siya na daw ang bahala dito. Kinwestiyon siya ni Sikro kung siya ba ay haharapin namang yung halimaw ng mag-isa, at kung gayon daw ay masyado yung reckless, at sumang-ayon dun si Araba at mas maigi na daw na makipaglaban sila ng magkakasama, habang si Stud ay napapasigaw na wala siyang pake at gusto niya lang na makaalis dito. Sinabi naman ni Rost na meron siyang ideya, at masayang sinabi na sigurado siya na yung fancy robots na may access siya ay kayang tapatan nito, kaya napakomento si Sunraku na alam nito na gusto niya lang yun pagmasdan, at pasensya na daw dahil wala daw power ang mga yun, kaya biglang nanlumo si Rost dito at nalungkot, kaya napatameme dun si Sunraku habang tinatanong na ganun ba talaga siya kagrabe na apektuhan. Matapos yun ay pinoint ni Sunraku sa kanya na kahit na mahuli siya ng halimaw na yun ay makakabalik siya sa respawn point na pagkikitaan nila. Pero kung sila naman yung namatay dun ay magiging magkalayo sila at kakailanganin niya pang i-track sila ulit. At kapag nangyari daw yun sa kahit sinong NPC na kasama nila ay alam niya naman daw yung ibig sabihin nun, kung saan sumang-ayon si Rost sa kanya. Bilang reward naman ay sinabi ni Sunraku na panatilihin nito ni Rost ang mga yun na buhay, at ipapakita niya daw dito ang ilang robot stuff mamaya, kaya ginanahan dun si Rost at sumigaw na ibibigay niya ang lahat dito, kaya napakomento si Sunraku na salamat sa pagiging manipulative niya. Pagkatapos nun ay pinagpatuloy na nila Rost ang kanilang pagtakbo kasama yung mga NPC, habang si Sunraku ay lumingon na sa humahabol sa kanilang halimaw at ginamit ang Mirror of Fading. Pagkalabas ng illusion niya ay umatras siya dito at yun ang inatake ng halimaw. Nabahala sila Emil sa eksenang kanilang pinapanood, at si Stud pa ay napapatanong kung hindi ba natatakot itong si Sunraku at papaano niya daw hinaharap ang kabaliwan na ito at talagang napapangiti pa dahil dito, kaya pinaliwanag ni Sunraku na kung papantuhan niya ito ay tawagin na lang nila yung thirst ng isang player for the unknown at yun daw yung dahilan kung bakit siya nakarating sa sitwasyong ito at wala ng iba. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Stud nang marinig niya ang sagot ni Sunraku, at dinagdag nito na oo na alam niya na bunch of cool RPG dialogue pero mas madali daw talaga na makatakas siya dun ng mag-isa. At kung sasabihin niya daw yung totoo ay sa tingin niya ay nagkakaroon na siya ng hint kung papaano niya tatalunin yung Arctos Regal Achios na ito. Patuloy ang paghabol ng higanteng halimaw kay Sunraku, at napakomento siya dito na hindi niya kinakailangan mag-effort para talunin ito, pero ngayong naspot na niya ang kahinaan nito ay hindi niya yun matiis. Sinabi niya sa halimaw na huwag siya nitong tignan bilang isang pagkain dahil laging inaatake ng mga ibon ang mga isda, at sa katunayan ay ito ang mga kinakain nila. Mabilis na tumalon-talon si Sunraku sa debris ng mga natatamaang building ng Arctos Regal Achios, at matapos makapunta sa spot na tina-target niya ay agad niyang ginamit ang Unbroken Light Dance para magpadala ng napakabilis na strike sa katawan ng halimaw. Inisip niya dito na sa ganitong kalaking kalaban ay siguradong nakakatamo naman siya ng damage, pero parang isa daw itong giant ball of tough hide, at habang inaalala kung paano nun winasak yung bamboo lightning ni Sikro ay dinagdag niya na malakas din ang attack power nito. Ang mas masahol pa daw doon ay kagaya ng mga mermaid, ay kaya nitong lumangoy sa langit na parabang tubig yun, at kapag nagpe-perform daw yun ng charging onrush ay 1 tonelada daw ang naipapalabas nung force. Kahit na kumikilos pang daw yun ng normal ay nawawasak nun yung horde of fishmen zombies na nasa area. At kung parang hindi pa daw yun sapat ay meron pa daw itong long range breath attack, at kaya nitong gumalaw kahit saan sa kahit anong paraan, kaya ang sobrang hirap daw nito kalabanin. Nang alam niya naman daw yun ika ni Sunraku ay hindi niya mapigil ang isipin kung isa ba itong unique monster o kung ano, pero sinabi niya din na nag-a-apply lang ito kung nasa ibang lugar sila maliban sa Reluyeth. Pagkasugod ng Arctos Regal Achios sa kanya ay tumalon siya kaya nailagan niya yun at napatama yun sa pader, na nagsanhi ng pag-twitch ng katawan nun. Habang nasa ere ay sinabi ni Sunraku sa halimaw na ang unang rason ay ginagamit nito ang crazy powers ni Ketharned para makalipad sa ere, pero hindi lang daw paglipad ang ginagawa nito, at kung tatanungin daw nito kung bakit ay dahil yun sa lahat ng motion niya ay naaapektuhan pera ng water resistance. Kung gusto daw nito na mag-accelerate sa ilalim ng tubig ay kinakailangan nito ng decent amount ng distance para dun.
Meanwhile, nasa Labyrinthine City sila ng Reluyeth at kada tama daw nun sa pader ay bumabagal ito kaya hindi nito nagagawang bumilis ng sobrang bilis, at kahit na kumuha daw ito ng momentum sa langit ay yuyuko lang daw siya sa likod ng isang eskinita para pigilan ang bilis nito. Habang ginagamit ang Gravity Zero ay dinagdag ni Sunraku na kung parehas silang nasa tubig ng halimaw na ito ay hindi siya tatagal dito ng isang segundo, pero kumikilos daw siya doon na parabang nasa land. At since kaya niyang gumawa ng flying leap papalayo sa lapag ay meron siyang speed advantage, at nagsimula siyang tumalon-talon from building to building habang sinusubukan siyang habulin ng halimaw. Pagkatapos, sinabi na niya ang pangalawang rason dito sa halimaw, at every now and then daw ay ipinapakita nito ang isang stunt animation for an instant. Sa una daw ay inakala niya na somehow ay nadedamage nito ng mga fishman zombies pero ginagawa pa rin daw nito iyon kahit wala na yung mga fishman. Kaya pure coincidence lang daw ang sasabihin niya dito pero sa tingin niya ay yung mga atake ng fishman zombies na yun ay may powerful poison element na maski sila ay kayang bigyan ang mga higanteng halimaw na kagaya ng Arctos regal Achios ng poison status. Ngayon daw ay dumadaloy na sa katawan nito yung poison na yun at ibig sabihin daw nun ay nakakatamo siya ng damage at regular intervals over time. Napakomento din si Sunraku dito na sakit sa ulo pala talaga yung rotten bunch of fish na yun at kinakailangan niya talagang bantayan ang mga yun, at buti na lang ay napagdesisyonan niyang hindi sumugod sa mga yun. Bigla namang nag-charge yung higanteng halimaw ng kanyang breath attack at agad yung pinadala sa nagsasalitang Sunraku kaya nabigla siya dun, pero nagawa niya namang makailag kahit na medyo nawala siya sa focus dun. Habang umiilag ay dahil dun ay napaisip si Sunraku na kinakailangan niya ding bantayan yung ataking yon, pero mukhang hindi daw nun kayang i-rapid fire ang ganong klaseng atake at hanggat hindi siya lalayo masyado ay hindi yun gagamitin ng halimaw. Habang ginagamit naman yung release ay sinabi niya na ang panghuling rason ay wala naman itong kinalaman sa Reluyeth, pero talagang nagkaroon lang yung halimaw na ito ng bad luck, at humawak siya sa halimaw na ito. Nagkataon daw na pinalaki itong si Sunraku ng isang tatay na obsessed sa pangingisda, and pinamana daw nun sa kanya ang napakaraming knowledge tungkol dun na higit pa sa kagustuhan niya. Nagsimulang sumugod si Sunraku dito at gamit ang kanyang Dukasrem ay sinaksak niya sa may gills ang Arctos regal Achios at sumigaw na tinuruan siya noon kung paano mag-fillet ng kagaya ng halimaw na ito. Dahil dito ay napasigaw sa sakit yung halimaw at nagsimulang magwala at iuntog ang ulo sa mga kalapit na building, habang si Sunraku ay sinabi na nakikita na ba nito na wala sila sa dagat. Sa mga parte daw na ito sa Reluyeth, ang lahat ng daw ng abilities nito ay hindi kasing unfair ng Golden Scorpion. Matapos iyon ay naghanda ng muli si Sunraku at nagkomento na na-set up na niya ang kanyang strategy. Kaya ngayon ay war of attrition na kung saan sino daw ba ang mauunang mauubos. Ang toughness ba na inherent sa katawan ng halimaw na ito, o yung endurance ng kanyang Dukasrem, kung saan binabalaan niya din daw ito na ginawa yun for durability. Nagsimula na si Sunraku na sumugod sa Arctos regal Achios, at sa intensity ng kanilang labanan ay nata-thrash nila ang paligid. Habang nangyayari yun ay dumako naman tayo kay Akane, AT habang tumatakbo ito ay narinig nito ang mga explosions na sanhi nila Sunraku, kaya naisip niya na doon pumupunta lahat ng monsters at wala na daw siyang makasalubong. Naisip niya na marahil nasa isang labanan yung isa sa mga kasama niya doon kaya kinakailangan niya daw doon tumulong, at sana din daw ay okay lang din si Sea Crew. Pagkarating niya sa isang cross-section ng eskinita ay sa kabutihang palad ay nakasalubong niya si Mordo. At nang makita niya yun ay masaya nung tinanong na tama ba na siya si Akane at sa wakas daw ay may nakasalubong na ito. Habang si Akane ay sumasang-ayon at tinanong kung papunta rin ba ito sa ingay na naririnig nila. Sumang-ayon si Mordo at pinaliwanag na no way na hindi nila mapapansin ang ganong kalaking action. At kung tatakbo daw yung lahat ng kasama nila papunta doon ay baka madali na nila silang mahahanap. Kaya natuwa dun si Akane at agad na inaya si Mordo na kumilos. Pumunta naman tayo sa loob ng isang bahay sa area, at dito ay binuksan ni Ray ang kanyang interface habang mukhang reluctant. Lumalabas na mukhang napagdesisyonan nitong mag-log out at iwan sila Sunraku sa sitwasyon na ito, kaya nalulungkot siyang nag-sorry dun. Bumalik tayo sa intense na labanan nila Sunraku at ng Arctos regal Achios at dito ay nagawa niya ulit itong masaksak sa gills gamit naman ang kanyang flame decapitator,
At madali niya paring naiilagan ang mga atake ng halimaw kaya sinasabihan niya na masyado itong mabagal. Sunod nito ay ginamit ni Sanraku ang kanyang Fleetfoot para makatalon sa ere, at nagkomento ito na mukhang nasa limitasyon na yung halimaw na dito dahil nagsimula na itong magwala, at habang sinasabi na bilisan na nito na lumubog at matalo ay sinaksak niya yung ilong ng halimaw gamit ang isa niya pang Duke's Rim. Pagkasaksak niya dito ay tumalon siya at humawak sa may pader ng katabi nilang building, at dahil sa kanyang huling atake ay nagawa na niyang mapatamba ang higanteng halimaw na kalaban niya. Unti-unti na itong nag-obliterate at nag-pixelate na indication na natalo na niya ito. Kaya tumalon na siya galing sa sinasabitan niya at masayang nag-cheer na sa wakas ay natapos na ang stupid thing na ito. Kinuha niya sa lapag yung Duke's Rim niya at sinabi na iniligtas siya ng mga ito dahil tama yung akala niya na tough yung Arctos Regal AQs na yun pero na-dominate nito yung durability nun. Nagsimulang tumawa ng malakas si Sanraku dahil sa tuwa, at sinimulan niya na rin ang pagpulot ng item drops ng halimaw. Habang ginagawa niya naman yun ay dumating sa eksena sila Akane at Mordo, at masaya ang dalawang ito na nagkita na sila, at ngayon daw ay nasa isang grupo na ulit sila, habang si Mordo ay sinasabi na dahil sa ingay kanina ay in-assume niya na may labanan sa lugar na ito, pero nang titigan niya yung paligid ay napatanong ito na pero sino daw ang naglalaban dun. Pinaliwanag ni Sanraku na kinalaban niya dun ang isang giant dragon-like or fish, at hindi na daw nila yun makikitang muli kaya wag na daw nila yun isipin. Mukhang sa sobrang intense daw ng laban na yun ay naging signal beacon yun ikanya. Habang si Akane ay napatanong kung nanatili sila dito ay darating din kaya yung iba nilang kasama. Kaya sinabi ni Sanraku na nakasalubong na niya tang iba nilang kasama kanina at naghihintay daw ang mga yun sa base na sinet up niya. Kaya natuwa dun si Akane habang si Mordo ay napatanong kung sila yung stragglers dun. Dinagdag ni Sanraku na gayunpaman ay hindi niya pa nakikita si Rei kaya maghintay daw muna sila dun saglit, pero agad na nakuha ng nalalaglag na pieces of rocks ang kanyang atensyon, at nang tumingin siya sa tabing building ay nakita niya na unti-unti yung gumuguho, kaya inisip niya na meron na namang bagong kalaban, pero nang tignan niya ito maigi ay agad niyang napansin na hindi at nagsisimula daw yung mga building sa paligid nila na ayusin ang kanilang sarili. Nagulat si Akane dito at sinabi na ruins na ang mga ito kanina lang, pero ngayon ay bumalik ito sa dati na para bang may pumindot ng reset button, habang si Mordo ay napatanong kay Sanraku kung ano yung nangyayari, kung saan sumagot si Sanraku na wala siyang ideya pero hula niya na isa na naman ito sa mga skills ni Ketarned. Nabahala si Mordo nang marinig niya yun, at dinagdag niya na pinaglalaroan lang sila ng bastard na yun. At dahil mukhang natuwa na yun ay ngayon ay naglilinis na ito ng playroom. Pumunta naman tayo sa base na sinet up ni Sanraku, at dito ay nagtataka si Rust sa pinaliwanag ni Araba sa kanya na ang power ni Ketarned ay the power to reverse, at maski si Emil ay napapakomento na ang hirap intindihin ito habang si Sikru ay napapakomento na kapag inuulit niya yun ay lalong yung nagiging convoluted. Kaya sinabi ni Araba na hindi niya sila masisisi at mahirap daw yung intindihin sa simula. Si Stud naman ay nagulat habang nakasilip sa bintana, at lumalabas na dahil yun sa dumating na daw dun si Sanraku. Agad na tumakbo si Sikru papunta kay Akane nang may pambihirang pag-aalala at tuwa, at ganun din si Emil kay Sanraku, at nagsanhi pa yun ng 5 damage dito dahil sa lakas ng pag-crash nun sa kanya. Hindi makapaniwala si Araba na natalo ni Sanraku yung Arctos Regal AQs, habang si Sanraku ay masayang pinaliwanag na ang awesome ng material harvest. Meron din daw siyang meat dito na mukhang light at tasteless, pero kay Araba na lang daw yun. Si Mordo naman ay sinubukang tawagin si Rust para sabihing ligtas silang nakabalik, pero hindi siya nun pinansin at agad lang pinoint kay Sanraku yung pangako nila. Kaya napatameme dun si Mordo at napakomento na minsan ay nakakakuha pa siya ng mas magandang reaction galing sa mga NPC. Nagmaang-maangan si Sanraku sa sinasabi ni Rust kaya sumigaw yun na ipapakita niya daw dito yung mga robot kapag nakarating sila dito, kaya naalala na yun ni Sanraku at sinimulang ilabas habang ipinapaliwanag na ubos na yung energy ng mga yun pero sinabi ni Rust na okay lang yun. Kung gayon daw ika ni Sanraku ay ilalabas na niya ang kanyang non-standard tactical bird na si Suzaku, at pagkalabas nun sa kanyang inventorya ay dahil wala nga yung energy ay nakahandusay lang yun sa lapag. Napatitig silang lahat doon at napakomento sila Emil na mukhang pagod na pagod yun habang si Mordo ay napatanong kung sira ba yun,
Kaya sinabi ulit ni Sunrako na wala nga yung energy at frozen yun sa posisyon kung papaano yun nag-crash land. Gayunpaman, sa kabila ng itsura ni Suzaku ngayon ay tuwang-tuwa si Rust nang makita ito at tinawag pa iyong glorious, at sinimulan niyang eye-point na answerap sa pakiramdam ng frigid steel at metallic touch, at tuwang-tuwa siyang ginawa yun ng SLF, habang si Sunrako ay sumasang-ayon sa kanya at pinapaliwanag na madalas mag-compromise yung Nephilim Hollow sa ganung bagay. Tila inhit na hayop si Rust habang tinitig ng maigi si Suzaku at pinupoint na sobrang detailed ng pagkagawa dito, kaya nainis sa kanya si Sunrako at sinabi na wag nitong sirain ang kahit ano. Nagkomento naman si Mordo na napansin niyang hindi nila kasama si Siger Zero ngayon, kaya sinabi naman ni Sunrako na inisip niyang maririnig din nun yung ingay kanina, pero hindi niya daw yun nakita, kaya inassume niya na lang na baka sila ay nakasalubong yun. Kaya pinpoint ni Rust na hindi nila iyon nakita. Inisip tuloy ni Sunrako na napunta yun sa malayong lugar ng mag-isa, pero nagdadoubt daw siya dun, kaya sinibe niya na lang na sigurado si Ana ang isang player na kagaya ng caliber ni Ray ay map-pick up kung paano gumagana yung safe zones dito. Matapos yun ay iniba na niya yung topic at sinabi na ngayong isa lang ang wala sa kanila dito ay gusto na niyang simulan ang susunod nilang hakbang. Una daw ay nabigyan sila ng 168 hours para macrack ang bonus scenario na ito, o sa ibang salita, 7 days, at kinakailangan nilang i-workout kung papaano nila i-schedule ang 7 days na ito, kaya starting daw with day 1 ngayon ay gusto niyang malaman kung kailan kayang mag-login ang bawat isa sa kanila. Kahit isang tentative plan lang naman daw ay okay na sa ngayon. At na-realize nga naman ni Mordo na hindi nila kayang pagtrabahuhan yung scenario na ito every single day. Sumang-ayon si Sunrako sa kanya at pinaliwanag na hindi nila alam kung matatimed ba yung pagpasok nila dun. Kaya magdasal na lang daw sila na hindi mahirap yung scenario na ito na kinakailangan nilang laruin ito constantly for 7 days. Nagtaas naman ng concern si Akane na open siya on day 2, pero meron siyang club commitments ng day 3 to 5 kaya hindi siya makakalaro. Pero kaya niyang sumali sa day 6 and 7. Sila Rust at Mordo naman ay pareho daw na kayang makapag-login on days 3, 5 and 7. Pagkatapos yun marinig ni Sunrako ay nagsulat ito ng isang schedule sheet habang sinasabi na mamaya na nila kakausapin si Ray tungkol dito. Habang tinitignan yung schedule ay napakomento si Sunrako na wala masyadong overlap pero likely na nandito sila lahat sa final day. Tinanong ni Mordo kung ano naman yung schedule niya dito, kaya sinabi ni Sunrako na gusto niya sanang mag-login araw-araw, pero salamat sa Murphy's Law ay syempre busy siya bukas at sa susunod na araw, at marahil hindi lang daw yun yung gagawin niya, at lumalabas na dahil ito sa request ni Oikatsu sa kanya na sumali sa GCC. Sinabihan naman ni Sunrako si Emil na ito muna ang mag-hold down ng fort in the meantime, kaya nagulat yun at takot na tinanong kung kinakailangan niya bang manatili sa creepy shack na ito buong araw, pati si Stud ay nagsimulang matakot dahil iiwan lang daw ba nila ito dito at gusto na daw nito umalis sa city na ito ASAP. Dahil dito ay hiniling niya kay Araba kung pwede ba nito bantayan yung dalawang yun, kung saan sumagot si Araba na kung kinakailangan niya ay sige. Hanggang sa mahanap niya daw ang kanyang weapon ay gagamitin nila ang building na ito bilang base. Habang si Akane ay sinabihan si Sikru na tulungan din ito yung mga yon, kung saan masaya naman yung sumang-ayon. Sinabi naman ni Mordo na kung gayon ay kung sino man ang kayang makapag-login ay susubukang pausadin ang story scenario at pananatilihin nila ang isa't isa na updated, at matapos yon ay sinabi ni Sunrako na ito na muna ang katapusan para sa session nila ngayon araw, pero dahil tinatrato sila ng Lord of the Abyss na parang mga fools ay hindi daw siya dito sa Suko. Ang day 7 daw ang magiging X-day nila, at sa oras daw na ito ay kahit gaano pa ka-crazy ang skills ni Ketarned ay sila ang mag-i-serve ng mga surprises dun. Sa sumunod na eksena ay bigla naman tayong pumunta sa isang airport, at dito ay may nagsasalitang lalaki na ngayong nasa Japan na sila ay gusto ba ng mga kasama niya na mag-tour muna bago sila pumunta ng GGC venue. Sinabi naman ng babae nilang kasama na bago yun ay meron daw bang nakakaalam sa mga kasama nito kung saang hotel naka-check-in si Kiyomi, kung saan napatanong yung isa na bakit at gusto daw ba nito na personally mag-declare ng war sa lalaking yun, at hindi naman daw nila kinakailangang magmadali kahit na siya ang number 1 ranked sa United States.
Mukhang ito yata ang babaeng tinutukoy ni Oikatsu na hindi niya matalo-talo sa sasalihan niyang GGC.